Guro, handa na po ang inyong disipulo. Miss, dito po. Sandali lang po kayo ha. Bufan, Master, hindi ko talaga inasahan. Sa loob ng 3 taon ay natutunan mo ang lahat ng kakayahan ng Huo Yunyan Luo. Isa ka talagang henyo sa martial arts. ang inyong alagad na si Yebu Fan ay nagpapasalamat sa pagtuturo ng 3 master. Hinding-hindi ito malilimutan ng inyong alagad. 3 taon na ang nakalipas nang nabilanggo ka ng walang kasalanan. At nakasama mo kaming 3 magkakapatid sa iisang selda. Ito rin ang aming kapalaran. Ang inyong Master Uno ang nagturo sa iyo ng lahat ng martial arts sa mundo. Ako naman ang nagturo sa iyo ng daan ng negosyo. At ang inyong Master Tres ang nagturo sa iyo ng pinakamahusay na medisina. Ngunit ngayon ay lalabas ka na sa bilangguan gamit ang 3 kasanayang ito. Makakapag-isa ka sa mundo ng martial arts. Ang 3 master ay tulad ng aking pangalawang mga magulang. Ang inyong alagad ay tiyak na magpapasalamat ng buong puso. Yebu Fan, makinig ka sa utos. Ito po ang inyong alagad. Tumahimik kayo, huwag maingay. Yebu Fan, makinig sa utos. Nandito po ang inyong alagad. Mula ngayon, ikaw na ang papalit sa akin. Bilang pinuno ng Longdian, hawak ang token na ito. Kaya mong utusan ang libu-libong miyembro ng Longdian at maging mas mataas sa lahat. Yebu Fan, pakinggan mo ang utos. Ang itim na card na ito ang susi sa aking kaban. Bilyong-bilyong ari-arian at ang Tianxun Group ay mapapasa iyo na. Yebu Fan, pakinggan mo ang utos. Mula ngayon, ikaw na ang papalit sa akin bilang pinuno ng Baikao Yidian. Ang pagdala ng token na ito ay parang narito ako. 3 guro. Napakahalaga nito. Ako. Kunin mo dahil pinakuha namin sa iyo. Kaming 3 matatanda ay magpapahinga na at magre-retiro. Ikaw ang aming kaisa-isang tagapagmana. Pero, Huwag na huwag ka nang magpero. Sundin mo ang utos ng guro. Kapag naglakas loob kang sumuway, itatakwil kita. hindi ko po makakalimutan ang inyong kabutihan. Yebu Fan, maaari ka nang lumabas ng kulungan. Yebu Fan, Mahal, Yebu Fan, matagal tayong hindi nagkita. asawa ko. Sinundo mo ba ako paglabas ko ng kulungan? Tara na, umuwi na tayo. Tingnan mo ito. Pirmahan mo na ang papel. Ano ito? Pirmahan mo na lang. Huwag ka nang maraming tanong. Diborsyo? Anong nangyayari? Anong sa tingin mo ang nangyayari? Si Boskin ay may-ari na ng isang pampublikong kumpanya. Ikaw nakakalabas lang mula sa bilangguan. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pa rin kay Boskin namin? Ruokswe? Ito ba ang gusto mo? Oh, mabuting maghiwalay na tayo ng mapayapa. Maghiwalay ng mapayapa? Nakalimutan mo na ba kung paano ako nakulong 3 taon na ang nakakaraan? Nakalimutan mo na ba? Wala akong pakialam kung paano ka nakulong. Malaki ang agwat nating dalawa. Ang isa ay nasa itaas. Ang isa ay isang bilanggo. Ayokong mag-aksaya ng kahit isang segundo kasama ang isang inutil na katulad mo. Hindi ko inasahan na ang pinagkakatiwalaan ko matapos akong maghintay ng mahigit 3 taon na ibinigay ko ang lahat para sa iyo ay ito ang naging kapalit. Pakiusap, bayaw, kailangan mo akong tulungan. Hindi niya nakita ang mukha ko,
Kailangan mo lang sabihin na ikaw ang voluntaryong gumawa. 3 taon lang at makakalabas ka na. Ikakasal na ako. Hindi ako pwedeng maaksidente, kundi masisira ang buhay ko. Masisira ang buhay mo. Eh, ako? Hindi ba buhay din ang buhay ko? Ye Bufan, huwag kang masyadong walang hiya. Kung hindi ka nagpakasal at nanirahan sa pamilya Kin, makakatira ka ba sa ganito kagandang bahay? Anong sinasabi mo? Kung makukulong ako, paano na ang ate mo? Bufan, pinag-isipan kong mabuti. Kailangan mo talagang pumunta. Ang kapatid kong lalaki ang tagapagmana ng pamilya Kin. At ang pamilya Kin ay matatapos kung wala siya. Ako na ang nagmamakaawa sa iyo. Pagkatapos ng 3 taon, tiyak na kukunin kita mula sa bilangguan ng may mataas na paggalang. Pagdating ng panahon, sabay nating pamumunuan ang pamilya Chin at magsasama tayo habang buhay. Luluhod ako para sa iyo. Ako na ang nagmamakaawa sa iyo. Kung mahal mo ako, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Sa buhay na ito, hindi. Sa susunod na buhay, mamahalin pa rin kita ng buong buhay ko. Pakiusap. Kung makukulong ako, paano ka na? Bufan, isipin mo, paglabas mo sa kulungan, formal nang mamumuno ang kapatid ko sa pamilya Kin. At pwede na tayong magkaroon ng sarili nating mundo. Pagdating ng panahon, bibigyan kitang 2 anak. Lalaking kamukha mo, babaeng kamukha ko. Bufan? Ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan ay lumipas na. 3 taon na iyon, huwag mo nang banggitin pa ang 3 taong nakalipas. Iyon ay kusang loob mong ginawa. Narito ang 1 milyon. Ito ay pambayad ko sa iyo. Isang milyon? 3 taon sa kulungan? Tapos 1 milyon lang ang ipapalit mo? Ano ba ang 1 milyon? Sino ka ba sa tingin mo? Marami na ang 1 milyon. Kung magtatrabaho ka ng 3 taon, makakakita ka ba ng ganyan kalaki? At saka, alamin mo muna kung sino ka. Isa ka lang naman na rapist. Anong sabi mo? Mali ba ang sinabi niya? Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? May sakit ka ba? Sino ka? Hindi ko ba alam? Ikaw ang manugang na nakatira sa pamilya Kim. Walang silbi. Kung hindi dahil sa pamilya Kim, matagal ka na sanang namamalimos sa labas. Ikaw, 1 milyon, ayaw mo pa. Siguro nabaliw ka na sa tagal mo sa kulungan, ano? 3 taon akong nakakulong. Hindi ko talaga inasahan na ang nagtapon sa akin ay ang pinakamamahal ko, ang taong handa kong ibigay ang lahat, si Qin Ruoshue. Ano bang gawa ang puso mo? pwede ba? Huwag ka nang magdadaldal pa. Ito lang ang tatanungin ko. Pipirmahan mo ba o hindi ang kasunduan sa diborsyo? Firma. Oo, siyempre pipirmahan ko. Pero tandaan mo ito, simula ngayon, magbabayad ng mahalang pamilya Qin ninyo. Yay, Bufan, hindi mo ba tinitingnan ng sarili mo ngayon? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Para sabihin iyan? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Naghihintay si Mr. Keen para sa date niya. Pirmahan mo na. Ikaw na mismo ang tumanggis sa 1 milyong ito. Wala akong pananagutan. Hello, umalis na tayo. Lumabas ka. Hoy, hindi ba't ito ang bayaw ko? Nakalaya ka na? Qin Yang. Parang awa mo na, bayaw. Kailangan mo akong tulungan.
Hindi niya nakita ang mukha ko. Sabihin mo lang na ikaw ang kusang gumawa nito at sa loob ng 3 taon ay makakalabas ka na. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, sinundo kita. Bayaw, kumusta ka nitong nakaraang 3 taon? Kung wala kang masamang balak, lumayas ka na. Hey, 3 taon tayong hindi nakita. Mukhang tumataas ang galit mo ah. Mga kasama, ito ang madalas kong ikuwento sa inyo. Ang mabait kong bayaw na pumalit sa akin sa kaso ng panggagahasa at nakulong. Ay, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo, Bayaw. Bayaw, hindi mo alam, dito sa Timog Silangang Lungsod, sobrang sikat mo na pala. Ang sikat na sikat sa Timog Silangang Lungsod, na magnunukit. Tunay na nagpapasalamat ako sa iyo mula sa puso. Kung hindi dahil sa iyo, baka kalalabas ko lang din dito, hindi ba? Isang salita lang ng ate ko. Pumayag ka ng umako ng kaso ng panggagahasa. Sabihin mo nga putik ba o tae ang laman ng utak mo, ha? Tapos ka na bang magsalita? Tingnan mo nga ang galit mo. Gusto mo pa akong saktan, ano? 3 taon na ang nakalipas. Para kang sunod-sunuran. Isang inutil na manugang. Araw-araw para kang aso. Nagluluto, naglalaba. Walang nikatiting na dignidad ng isang lalaki. Ngayon, 3 taong nagtagal sa kulungan, naglakas loob kang manukso. Gugulpiin mo ako. Kaya mo ba? Lumabas na ako ngayon. Kaya matatapos na ang masasarap mong araw. Tuturuan kita ang leksyon ngayon. Mga kapatid, bugbugin ninyo itong nanggahasang ito. Kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kakayahan? Sabi ko na, ngayong nakabalik na ako, matatapos na ang masasarap mong araw. Umanda ko. Miga kasama. Umurong na tayo. 3 taon na ang lumipas. Ang utang sa akin ng pamilya Chin. Oras na para unti-unti nila itong bayaran. Matanda. Ngayon, kailangan ng gibain ang bahay mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, aalis ka ba o hindi? Hindi pa nakakabalik ang anak ko. Sinabi niyo lang na sa pilitang demolisyon. Gagawa na kayo ng demolisyon. Ang anak mo? Sino bang hindi nakakaalam na ang anak mo ay isang nanggahasa? Wala siyang silbi kung babalik man siya. Ang proyektong ito ay pagmamay-ari ng Hari ng Timog Silangan. Ang proyekto ni Boss Dubingkun. Mapipigilan mo ba ito? Hindi nanggahasa ang anak ko. Hindi siya isang nanggahasa. Ziga. Kung hindi ka pa aalis, sa pilitan na namin gigibain ito. Tatayo ako rito ngayon. Kung may lakas kayo, daanan niyo ako. Pilit mo pang pinapaganda ang sarili mo. Nagpapaka-importante ka ba? Tutulungan kitang matapos iyan ngayon. Mga kasama, giba. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang gawin iyan. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang gawin iyan. Tay, Bufan? Nakabalik ka na. pasensya na, Tay. Nahuli akong dating. Ikaw, bata ka, saan ka nang galing? Ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang sirain ng bahay namin? Ikaw ang may matinding lakas ng loob. Ikaw, yung rapist, si Ye Bufan, di ba? Nakalaya ka na pala? Bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo na ang walang kwentang bagay mo at umalis ka. Ganyan na ba kalalaki ang boses ng mga rapist ngayon? Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Mga kasama, bugbugin nyo ang batang ito at pagkatapos, kasama ang bahay niya, ibaon nyo na. Ma'am, kamusta ang pagsusuri ninyo sa proyekto ng kumpanya ngayon? Bilisan mo, may nag-aaway sa harap. Tingnan mo kaagad. Tego!
Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na manggulo? Wala na ba kayong takot sa batas? Ikaw? Napakalaking tao? Ginugulo mo ang matanda? Wala ka bang hiya? Hindi. Nagkamali ka. Siya ang tatay ko. Kaya pala sinasabi kong rapist kang bata ka dahil sa mukha mo pa lang, mukha ka nang walang kwenta. Hindi mahalaga kung sino sa inyo ang sumisira. Ang mahalaga, kailangan ninyong sumunod sa patakaran. Patakaran? Maliit na babae, pinapayuhan kitang lumayo para mamaya hindi ka madaplisan ng dugo. Huwag mong idamay ang inosenteng tao. Hoy bata, alam mo ba kung sino ako? Ako ay tauhan ni Kuya Hui. Ang ginagawa namin ngayon ay proyekto ni Hari ng Timog Silangan Dubingkon, si Boss Kun. Si Boss Kun, siya ang #1 na tao sa siyudad ng Timog Silangan. Naglakas loob kang saktan ako? Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Si Dubingkon, ha? Gusto kong malaman, sinaktan ko ang tauhan niya. Ano ang magagawa niya? Tiger, Kuya Hui, nandiyan ka na. Sinasaktan lang kami ng batang ito at gusto niya pa akong saktan. Tingnan mo. bitawan mo siya. Bitawan. Binichivan na. Putang ina. Bufan, umalis ka na. Ako na ang bahala rito. Hindi pa umaalis ang mga basura na ito. Paano ako aalis muna? Tingnan ko kung ayaw mo nang mabuhay, ha? Ininsulto pa ng batang ito si Boss Kun. Anong klase kang tao? Naglakas loob ka pang insultuhin ang hari ng Timog Silangan na si Boss Kun? Kuya Hui, rapist lang ang batang ito. Kakalaya lang. Rapist, mukhang nabaliw ka sa kulungan at kung sino-sino na lang ang kinakalaban mo. Halika, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Dilaan mo ang laway na ito at baka patawarin pa kita. Sa huli, isa ka lang palang aso ni Dubingkon. Anong sabi mo? Kung hindi kita papatayin ngayon, dadalhin ko ang plema at dilaan ito. Sige, maghintay ka. Hihingi ka pa ang tulong. Hoy, sa loob ng 3 minuto, pumunta ka sa minahan. Hello? Master Kun, bumalik sa kanilang bayan ang Hallmaster. Mabuti, pupunta na ako agad. Sinasabi ko sa iyo, mas mahalaga pa ang aso ni Master Du kaysa sa iyo, inutil. Sige, hindi ka naniniwala? Maghintay ka lang kung ganoon. Sige, ngayon ay gigisingin kita sa katotohanan. Mga kasama, baliin ninyo ang mga binti niya. Tumigil kayong lahat. Kunye. Paano ka na parito? Anong ginagawa ninyo? Itong dalawang ito, hinarangan niya ang ating konstruksyon at sinaktan pa ang ating kasamahan. Hahandaan ko siyang parusahan ng husto. Napakatapang mo. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya ang maliit na rapist? Ako. Jinongye. Ikaw ba si Dubingkon? Na tinutukoy ng aking master? Si Kinyang ba ang pinabagsak mo noong araw na yon? Ngayon, salamat sa dalaga sa pagtulong. Sa panahon ngayon, mga taong tulad mo ay bihira na. Sa magulong lugar na ito ngayon, mas mabuting umalis ka na muna, dalaga. Pasensya na. Hindi ko sinasadya ang hindi pagkakaunawaan kanina. Sa totoo lang, wala naman akong gaanong naitulong. Sige, aalis na ako. Ako si Gui Fei. Magkita tayo ulit, kung may pagkakataon. Si Dubingkon, hari ng Timog Silangan, bumabati sa pinuno ng Dragon Hall. Simula ngayon, formal kong pamamahalaan ng Dragon Hall. Ang lahat ng miyembro ng Dragon Hall, magtrabaho ng may pagkakaisa. Susundin ko ang utos ng pinuno. Pinuno? Grabe ang gulo na nilikha mo ngayon. Alam mo ba? Paanong siya ang magiging pinuno? Lumuhot ka. Dubingkon, mukhang magaling ka na sa lungsod ng Timog Silangan, ha? Ang mga tauhan mo ay malayang makakapag-demolish at makakapanakit ng tao kahit kailan. Hindi ko napamahalaan ng maayos ang aking nasasakupan.
Hinihingi ko ang kaparusahan ng pinuno. Kunye, hindi, pinuno, nagkamali ako, dilaan ko. Tama na. Tay, umuwi na tayo. Pa, sa panahong wala ako, salamat at pinaghirapan mo ito. Bufan, bilisan mo at hanapin si Ruo Shui. Magpapakasal siya ngayon. Kailangan mo siyang pigilan. Pa, ako at siya, naghiwalay na. Naghiwalay? Anong hiwalayan ang pinagsasabi mo? Ikaw na masamang bata ka, bilisan mo at ibalik siya rito. Pa, may maraming bagay na hindi mo alam. Si Qin Ruo Shui, dahan-dahan naming aayusin ang aming alitan. Ma, ngayon maganda ba ako? Ang anak ko ngayon, ang pinakamaganda. Ma, pupunta lang ako dun sandali. Sige. Manager Wu? Maskin. Congratulations! Sa wakas, naitapon mo na ang walang kakuwentahang manugang, ngayon magpapaksal ka kay Young Master Cao, tunay na isang malaking okasyon. Maraming salamat, Manager Wu. Manager Wu, tila maganda ang takbo ng negosyo mo kamakailan. Kailangan pa ng pamilya Qin ang malaking tulong mo sa hinaharap. Siyempre. Kaya naman binabati ko kayo ng maaga ng isang matibay na pagsasama. Salamat, Manager Wu. Dumating na si Young Master Cao. Gino, magandang araw sa inyong lahat. Jinong Cao. Ngayong nakatakda na ang inyong kasal kay Binibining Qin, nagbigay si Ginoong Cao ng isang espesyal na regalo. Perlas na alahas. 1,000 taon na lingzi. Isang plato ng jade. At isang set ng villa. Talaga namang napakalaki ng handog ni Ginoong Cao. Sa wakas, nakahanap na ang anak ko ng karapat-dapat na mapapangasawa. Sila ay talagang bagay na bagay. Si Ginoong Cao at Binibining Qin. Sila ay isang perpektong pares na itinadhana ng langit. Mahal ko. Nandito ka na rin sa wakas. Mahal. Magaling. Magaling. Ang ingay pala rito. Hoy, ikaw na walang kwenta. Bakit ka nandito? Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Engagement ng ex-wife ko. Natural lang na pumunta ako. Ito ang maliit na regalo ko sa inyo. Itong orasan, ibibigay ko bilang handog sa kasal. Hinihiling ko na mabuhay kayo ng masaya at matagal. Magbigay ng orasan. Yebufan, nandito ka ba para mambasag ng kasal? Hindi naman. Naparito ako para bigyan kayo ng regalo sa kasal. Isang orasan lang naman. Ano? Yebufan? Hiwalay na tayo? Anong ibig mong sabihin? Sa pangungulit mo sa akin ngayon? Siya yung nanakit sa akin kahapon at binugbog ako. Hindi pa ako nakakahanap ng tao para ayusin ka. Pero nagpakita ka pa ngayon. Ano bang kaya mong gawin para ayusin ako? Kahapon, pampagana lang yon. Ikaw na, rapist. Ang kapal talaga ng mukha mo. Naparito ka ngayon. Gusto mo lang sigurong mangikil ng pera, hindi ba? Sinasabi ko sa'yo, wala kang makukuha kahit 1 sentimo. Ang katulad mong tao, nararapat lang na pumunta ka sa kalsada at magpalimos. Anong tinawag mo sa akin? Tinawag kitang rapist. Ano? May problema ba? Mali ba yung sinabi ko? Lahat ng tao sa Timog Silangang Lungsod, sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw, Yebufan, ay isang rapist? Nakakahiya ka. Mabuti na lang at ang anak ko, hiwalay na sa iyo. Ang galing ninyong magpanggap sa harap at sa likod. Kayong grupo ng tao. Dapat kayong mamatay. Tama na, Yebufan. Nang makipaghiwalay ako sa iyo, nagbigay ako ng bayad pinsala pero ikaw ang tumanggi. Ngayon, nandito ka na naman. Nagpapanggap, wala ka ng hiya. Pinapayuhan kitang, umalis ka na ngayon din. Wag. Ngayong nakarating na siya rito, paano naman siya aalis? Ikaw ba ang bida ngayong araw? Kanina pa ako tahimik, pinapanood kitang mag-artista. Ano? Tapos na ba ang palabas mo? Ginoong Cao, huwag kang magalit siya. Kilala ko siya.
ang tanyag na basura, ang manugang na walang silbi, ang tanyag na manggagahasa. Hoy, bata, alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba sa tingin mo? Sasabihin ko sa iyo. Ako ay mula sa ilalim ni Kunye, ang hari ng Timog Silangan, ang Kao Group, ang panganay na anak ng pamilya Kao. Nangahas kang gumawa ng gulo sa kasal ko ngayon, hindi ka na makakaalis. Wala akong pakialam kung sino ka. Pero siya, kailangan kong protektahan. Yebufan, may sasabihin ako sa iyo. Noong nasa kulungan ka, araw-araw kaming magkasama. Ay, hindi, bago ka pa makulong. Kami na, hindi mo lang alam, basura ka kasi. Alam mo ba kung gaano katagal mo nang suot ang sungay na yan? Ilang taon na. Nangangahas ka pang gumawa ng gulo sa kasal ko. Pinapahiya mo ang pamilya Ye, grabe. Naintindihan mo ba? Ang mga hangal ay namamatay sa sobrang daldal. Ilang salita mo pa lang. Sapat na yan para mamatay ka. 10,000 beses. Anong gagawin mo? Tingnan mo ang ayos mo. Bibilihin mo na ba ang buong lungsod ng Timog Silangan? Nakakabaliw talaga. Timog Silangang lungsod. Hindi ko ito kayang bilhin. Ngunit napakadali lang para sa akin na pabagsakin ng pamilya Kao. Ang cute mo talagang bata. Napabagsakin ng pamilya Kao. Lumalabas talaga yan sa bibig mo. Maging ang hari ng Timog Silangan, si Ginoong Kun, ay hindi maglalakas loob na sabihin na pababagsakin niya ang pamilya Kao sa loob lang ng ilang minuto. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang pinagsisilbihan ni Dubing Kun? Sino? Huwag mong sabihing ikaw Tama. Ako niya. Makinig kayo, makinig. Itong rapist na ito, sabi niya, siya ang pinagsisilbihan ni Ginoong Kun. Hoy, bata, alam mo ba kung sino si Ginoong Kun? Maging kami sa pamilya Kao ay nagpapakita ng labis na paggalang sa kanya. Sabi mo, pinagsisilbihan ka niya. Karapat-dapat ka ba? Yebufan, maaari ba huwag ka nang magpakahiya rito? Sa loob ng ilang taon, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Nasa kulungan siya. Nag-atake ang sakit niya sa pag-iisip. May sakit ka ba? Pumunta ka na sa doktor. Sinasabi mo pa na pinagsisilbihan ka ni Ginoong Kun. Bakit hindi mo na lang sabihin na hinuhugasan ng Reyna Ina ang iyong mga paa? Nakakatawa ba iyan? Siyempre nakakatawa. Yebufan, alam mo ba kung ano ang hitsura mo ngayon? Para kang unggoy. Isang unggoy na nakalabas ang puwit. Nagpapakita ng palabas sa amin. Bata, wala akong pakialam kung tanga ka talaga o nagkukunwari ka lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon, yumuko ka ng 100 beses sa akin, at tawagin mo akong lolo at palalayain na kita. Ano? Ako ang tatawag sa iyo. Karapat-dapat ka ba? Ikaw na isang basura. Bakit naman ako magiging hindi karapat-dapat? Sige, binibigyan mo ako ng pagkakataon, hindi ba? Kung gayon, bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Makinig kayong lahat ng pamilya Chin. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, lumuhod kayo at yumuko sa akin ng 100 beses. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, puputulin ko ang inyong mga landas. May sakit ka ba, Yebufan? Sino ka sa tingin mo? Pinapalood mo pa kaming humingi ng tawad at puputulin ang sarili naming mga landas. Baka may delusion ka na. Hindi to delusion. May sakit lang talaga siya sa pag-iisip. May sakit ka, dali, magpa-ospital ka. Ako na ang magbabayad sa ospital. Kailangan mo lang tandaan 3 araw. Lumuhod at humingi ng tawad. At ikaw na may apelidong Kao, pareho ang trato sa iyo at sa kanila. Bibigyan ko rin kayo ng 3 araw. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Wala pa akong nakita na ganyan kayabang sa harap ko at isa pa siyang rapist. Subukan mo lang ulit sabihin na rapist ako at dudurugin ko ang mukha mo. Galit ka na, rapist ka. Ito ay isang bagay na alam ng lahat pero hindi ko pwedeng sabihin yon. Rapist. Rapist. Sige, suntukin mo ako. Gago ka. Maglalakas loob ka bang suntukin ako? Yebufan, nabaliw ka na ba? Utsa, ikaw. Ano ka ba sa tingin mo? Bakit ako matatakot? Mahal? Yebufan, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang araw bukas. Mga tao. Tingnan natin kung may kakayahan ka ba. Ito lang ba ang mga kasama mo? Mas mabuti pang huwag ka nang magpahanap ng away sa akin. Bakit ka biglang naging ganyan kalakas? Marami pang bagay na hindi mo alam. May ibubuga ka rin pala. Bata, mukhang hindi ka na rin pala ganap na basura. Pero ano ngayon? Sinabi ko na babagsak ka. At babagsak ka talaga. Anong sabi mo? Hayop ka, bitawan mo ako. Kawalang galangan? Saan nanggaling itong bastardong ito? Patayin mo na siya. Bitawan mo agad ang anak ko. Binitawan na. Nahahanap ka ang kamatayan. Hindi ba ikaw ang nagsabi na bitawan ko? Patayin mo siya.
Patayin mo siya! Bata, sa Dongnan City, naglakas loob kang sakta ng anak ko? Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Talaga ngang kasing tanga ka ng anak mo. May ganyang anak. Siguradong hindi ka rin isang disenteng tao. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ka magandang tao. Walang galang, Yebufan. Alam mo ba kung sino ang nasa harapan mo? At naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan. Ito ay ang taong sa isang tapak lang ay kayang ipagalaw ang buong cow group ng Southeast City. Sus, talaga? Ganoong katindi? Kung ganoon, tumapak ka nga. Gusto kong makita paano igagalaw ang Southeast City. Yebufan, ikaw... Yebufan! Kaya pala, ikaw si Yebufan. Isang hamak na inutil na manugang ng pamilya Chin, naglakas loob pang magbitiw ng masamang salita. Tay, huwag na nating patagalin pa. Patayin na natin siya agad. Sige, halika na. Kaya kong harapin kayong lahat ng mga walang kuwenta. Tamang-tama para makapag-ehersisyo ako. Sobrang yabang talaga. Ngayon, dahil engagement ceremony ito ng anak ko, pagbibigyan muna kita. Pero tandaan mo, sa oras na lumipas ang araw na ito, makatitiyak ako na hindi ka na magiging isang buong tao. Sige, tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Aray, Itay! Nagdala siya ng kabaong sa kasal namin ni Ruok Shue. Ito ay isang matinding insulto sa ating pamilya, Kao. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Tama na. Gusto mo bang magkaroon ng patay sa engagement party mo? Ngayon, mapapatawad kita. Ngunit hindi ibig sabihin na bukas ay mapapatawad pa rin kita. Sige, hindi ko naguguluhin pa kayong dalawa ngayon. Ngunit kailangan ko pa rin bigyan kayo ng babala. Mga taga-pamilya Chin at kayong mag-ama ng pamilya Kao, makinig kayong mabuti. Binibigyan ko kayo ng 3 araw para lumuhod at magbigay sa akin ng 100 malalakas na yuko bawat isa at humingi ng tawad. Kung hindi, wawakasan ko ang inyong mga buhay. Bata, masyado kang mayabang. Sa tingin mo, mabubuhay ka pa ba ng 3 araw? Tingnan na lang natin. Munti ko nang makalimutan. Hindi ko pa pala na ibibigay ang regalo. Pera ng patay. Itay, ganyan niya tayo hinamak, pinakawalan lang natin siya. Bakit ka nag-aalala? Hindi mo ba nakikita? Sinasadya niyang sirain ang engagement party mo. Wala siyang mawawala dahil wala naman siyang pag-aari. Huwag kang mag-alala. Ang sinumang maglakas loob na kantiin ang aming pamilya Kao, tiyak na mamamatay na walang libingan. Hipag, umalis na rin ang walang kuwentang iyon. Ang engagement party ba ng ating dalawang pamilya? Nasa oras na, simulan na. Dubingkun, makinig ka. Sa loob ng 3 araw, sumunod ka sa utos ko at paniguraduhin mong mawawala ang pamilya Chin at pamilya Kao sa Timog Silangang Lungsod. Masusunod. Lolo, sandali lang po. Ikaw pala. Ginanggu. Sino po ang matandang ito? Siya ang aking lolo. Lolo, siya si Ginoong Ye. Ginoong Ye, hindi ko inaasahang magkikita tayo kaagad. Ginanggu, may problema ang kutis ng lolo mo. Ito ay isang malaking palatandaan ng kamalasan. Natatakot akong malapit na siyang mamatay. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi kong ang lolo mo ay hindi na magtatagal. Ginoong Ye, kahit na nagkita na tayo minsan, hindi iyon nangangahulugang maaari mo nang sumpain ng ganyan ng lolo mo. Binata, tumingin ka. Napakalakas ng katawan ko. Paanong hindi ako magtatagal? Tama, napakalakas mo lolo at palagi kang nagpapacheck up. Imposibleng magkaroon ka ng problema. Ginoong Ye, dahil sa nangyari kanina, hinahangaan talaga kita. Ngunit hindi iyon nangangahulugang maaari mo nang siraan ang pamilya ko. Nakikita ko lang siya na may maitim na kulay ang noo at mukha, na senyales ng kamatayan, at malabo ang kanyang mga mata. Ito ay isang malaking masamaang palatandaan. Sa loob ng 1 araw, mawawalan siya ng malay, at pagkatapos ng 3 araw, baka mamatay na siya. Tama na. Mayroon kaming personal na doktor sa bahay at napakaraming high-tech na kagamitan. Kung ang iba ay hindi makahanap ng problema, sa tingin mo ba ay makikita mo iyon sa isang sulyap lamang? Binata, ang mga taong tulad mo, marami na akong nakita. Ang pag-asa sa panloloko ay makakasama lang sa sarili mo. Hindi ako nanloloko. Ako ay tinuruan ng pinuno ng Hall of 100 Herbs, si San Baikao. Maniwala ka sa akin, matanda. Ako lang ang makakagamot sa sakit mo. San Baikao Sun Shenyi, ilang taon na kayong nagtatago? Sabi mo, San Shenyi ang iyong guro.
Paano kami maniniwala sa iyo? Kung hindi kayo naniniwala, maghanda na lang kayo para sa burol. Walang hiya. Tigilan mo. Lolo, sinabi ko na sa iyo noon, siya ang pumigil sa sapilitang demolition. Naniniwala akong may dahilan siya kung bakit niya sinabi ang mga iyon ngayon. Hayaan na lang muna natin siya. Umalis ka, layas. Kung hindi nyo ako pinaniniwalaan ngayon, tiyak na kailangan nyo akong hanapin bago matapos ang araw. Sa 3 taon kong pagkakakulong, nagkaroon ako ng 3 guro. Ang unang guro ay namumuno sa Longdian at nakatataas sa lahat. Ang pangalawang guro ay may yutang-yutang bilyong kayamanan. At ang pangatlong guro na si Sun Baikao ay ang kasalukuyang santo ng medisina. Kahit sino sa kanila ay kayang yanigin ang buong Huaxia. At ako ay tinipo ng mga kakayahan at katayuan nilang 3 sa aking sarili. Mula ngayon, ang pangalan ni Ye Bufan ay makikilala sa Huaxia. Doktor, kumusta na ang sakit ng tatay ko? Hindi maganda ang sitwasyon. Ang sakit ni Matandang Gu ay kakaiba. Hindi ko ito masuri, ngunit sa lagay ng kanyang katawan, mukhang wala na siyang pag-asa. Ano ang silbi ng pagpapakain ko sa inyo? Hindi nyo man lang matukoy kung anong sakit. Ginoong Gu, talagang humihingi ako ng paumanhin. Talagang hindi ko mahanap ang sakit. Masyado kasing biglaan ang sakit ni Matandang Gu. Kahapon, maayos pa siya. Ngayong araw bigla na lang siyang hinimatay. Tiyak na may problema rito. Hanapin nyo ito para sa akin. Kung hindi nyo ito matukoy, isasama kitang ilibing sa tabi ng tatay ko. Ang nakita ko lang ay siya. May kulay itim sa pagitan ng kanyang mga kilay at may itsura ng kamatayan. Ang mga mata niya ay mapurol. Ito ay isang malaking palatandaan ng sakuna. Hindi lalampas sa 1 araw ay hihimatayin siya. At sa loob ng 3 araw, baka mamatay siya. Tito, may naalala akong isang bagay. Ano? Sa tingin ko, alam ko na kung sino ang makakapagligtas kay Lolo. Sino? Bigyan mo ako ng 2 oras at hahanapin ko ang taong iyon. Mapagkakatiwalaan ba yan? Kung mapagkakatiwalaan o hindi, tara na at tingnan natin. Bilisan mo. Kailangan kong mahanap ang isang tao ng mabilis. Handa na po ang noodles nyo. Mabuting kumain po kayo. Mr. Ye, sa wakas ay natagpuan din kita. Ako? Bakit mo ako hinahanap para kumain ng noodles? Tungkol sa nangyari kanina, ako ang nagkamali sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag, huwag, huwag. Ang paginging tawat ang binibining pamilyang Gu, hindi ko matatanggap iyan. Napatunayan mo ang sinabi mo kahapon. Biglang nagkasakit ang lolo ko at nakahiga ngayon sa kama, walang malay. Talaga? Ano naman ang kinalaman ko riyan? Siyempre may kinalaman ka. Sinabi mo kahapon na kaya mong gamutin ang sakit na ito. Tama, kaya ko nang gamutin. Pero sa ugali mong iyan, hindi ko magagamot. Ginoong Ye, huwag kang mag-alala hanggat kaya mong gamutin ang lolo ko. Bibigyan kita ng 5 milyong piso. Sapat na para sa buong buhay mo. Pinebaning Gu, hindi ka ba masyadong nagtitiwala sa 5 milyong piso mo? Ikaw na Rapis, binibigyan ka lang pabor ang aming binibini dahil kinakausap ka niya. Bakit ganyan ka makipag-usap kay Ginoong Ye? Ginoong Ye, inalam na kita. 3 taon ka sa kulungan. At ngayon lang lumabas. Iniwan ka na ng iyong dating asawa, si Chin Ruoxue. Itong 5 milyong piso, baka makatulong sa iyo na makataas ang ulo mo sa pamilyang Chin. Hindi masama. Nailahad mo ang buong detalye tungkol sa akin sa maikling oras lang. May kakayahan ka nga talaga. Pero kahapon, ayaw mo bang maniwala sa akin? Bakit ngayon bigla kang tumakbo rito? Ginoong Ye, ang pamilyang Gu ay 1 trilyong korporasyon. Ang pinakamalaking subsidyaryo sa ilalim ng Tianxun Group. Kung handa kang iligtas ang lolo ko, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Tianxun Group. Ye Bufan, sundin ang utos na ito. Ang itim na card na ito ang susi sa aking vault at ang bilyong-bilyong ari-arian at ang Tianxun Group ay ipinapamana ko sa iyo. Aba, tauhan ko lang pala siya. Hindi ko masabi, pero gusto ko talaga ang ganyang diretsahan mong ugali. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, ang sakit ng lolo mo
Kahit sino, madali lang gamutin. Pero ang sinseridad mo, mukhang kulang pa. Sinseridad? Ano ang gusto mo? Maari mong sabihin ng direkta. Ano ang gusto ko? Ano ang gusto ko? Hindi ko pa naiisip. Kapag naisip ko na, sasabihin ko sa'yo, pwede ba? Oo, iligtas mo muna ang lolo ko. Hanggat kaya mong gamutin siya, ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Huwag mong kalilimutan ang sinabi mo. Huwag kang magbago ng isip, ha? Hanggat kaya kong gawin. Ang ipinangako ko sa iyo, tutuparin ko. Tara na, maglakad na tayo, ha? Kain ka. Anong oras na? Hindi ba't sinabi ni Yifei na magpapasundo siya ng isang bihasang tao para gamutin ang lolo mo? Bakit wala pa ring balita hanggang ngayon? Anong bihasang tao ang makikilala ni Gu Yifei? Sa tingin ko, ang lolo sa pagkakataong ito, baka nasa panganib na. Mr. Ye, pumasok po kayo. Yifei, sa wakas, nakabalik ka na. Hindi ba't pumunta ka upang maghanap ng kilalang doktor para gamutin ang lolo mo? Nasaan siya? Siya ang kilalang doktor na inanyayahan ko. Ano? Isang kabataang wala pang karanasan na tulad nito. Nagbibiro ka ba kaya niyang gamutin ang sakit ng lolo? Hindi ba't kalokohan yan? Anong problema kung bata? Sa tingin ko, masyado kayong mapangmaliit. Ang sakit ni Lolo Gu, ako lang ang makakagamot. Napakawalang alam mo, nagsasalita ka ng mayabang. At sinasabi mo pang mapangmaliit kami. Yifei, anong klaseng tao ang dinala mo? Ikaw ay... Iyo, nakita namin siya ni Lolo kahapon. Sa isang tingin, nakita niya na may malubhang sakit si Lolo at hinulaan niyang si Lolo ay babagsak sa loob ng isang araw. Ngayon, nangyari nga ang hula, hindi ba't siya na ang henyong doktor? Anong patunay niya? Siguro, nagkataon lang yon. Tingnan mo ang itsura niya. Mukha ba siyang doktor? Ah, bobo. Isa lang siyang manluloko na nanggagamit para kumain. Sino ka ba para pagsabihan ako? Ang dami mong dakdak ng dakdak? Hindi ka ba titigil? Mukhang gusto mong masaktan. Sa tingin ko, gusto mong masaktan. Tama na. Sinasabi mong isa kang sikat na doktor at kaya mong pagalingin ang sakit ng tatay ko. Kaya tatanungin kita, ilang taon na ang iyong karanasan sa industriya at gaano na karami ang iyong matatagumpay na kaso? Tungkol sa karanasan sa industriya? Wala. Tungkol naman sa matatagumpay na kaso? Wala rin. Wala. Hindi ko na itatago sa inyo, mga Ginoo. Ngayon, mula nang mag-aral ako ng medisina, ito ang unang beses na manggagamot ako ng tao. Si Lolo Gu, siya ang aking unang pasyente. Napapatawa mo ako. Alam mo ba ang sinasabi mo? Junong Ye, paulit-ulit mong sinabi na kaya mong pagalingin ang sakit ng lolo ko. Pero ngayon sinasabi mong ito ang unang beses na manggagamot ka ng tao. Hindi ka ba sobra na? Isang pambihirang kuwento talaga ito. Isang baguhan na hindi pa nakagamot ng sinuman ay naglakas loob na magsabi na kaya niyang gamutin ang sakit na hindi kayang gamutin ng mga internasyonal na doktor. Gu Yifei, nakahanap ka talaga ng isang banal na tao. Talaga namang kahiya-hiya. Ano naman kung wala akong karanasan? Si Lolo Gu ang aking unang pasyente. Ano naman? Masisiguro ko na si Lolo Gu ay agad nagagaling. Ye Bufan, pakinggan mo ang sinasabi mo. Hindi ko na sana pinaniwalaan ka. At nag-aksaya pa akong oras para dalhin ka rito. Ye Bufan. Ikaw si Ye Bufan? Akong nga. Ikaw ang sikat na walang kuwentang manugang ng pamilya Kim. Ang rapist na si Ye Bufan? Ano? Isang rapis? Oh, tama. Siya nga. Nakita ko pa ang kanyang litrato. Kilala siya sa Dongnan City. Lahat ay nakakakilala sa kanya. Talagang nakakabaliw. Yifei, kumukuha ka ng isang rapist at isang doktor na hindi pa nakagamot ng iba para gamutin ang lolo mo? Ipinapahiya mo ang pamilyang Gu? Ang pamilya ninyo ay talagang nakakatawa. Ang matanda ay walang malay. Ngayon, may oras pa kayong pag-aralan ako? Tumahimik ka! Kahit na ang lolo ko ay walang malay, hindi ikaw, isang rapist, ang sasagip sa kanya. Paano kung sabihin kong ako ang modernong medicine saint, ang nag-iisang personal na estudyante ni Sun Baikao, ang may-ari ng Baikao Store? Nagsisinungaling ka. Sinabi mo kanina na ito ang unang beses mong manggagamot, ngayon naman sinasabi mo na ikaw ang personal na estudyante ni Sun Baikao. Nakakatawa. Ako ang kanyang estudyante. May kinalaman ba iyon sa kung ito ang una kong beses manggamot? Tama na. Talaga namang mayabang ka. Isang rapist. Nagsasabing, estudyante ka ng medicine saint. Lumabas ka. Yifei, hindi mo pa ba papaalisin itong doktor na kinuha mo? Sandali lang. Sandali lang. Ano pa bang gusto mong gawin? Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Umalis ka na agad. Gu Yifei, dahil nangako akong iligtas ang lolo mo, tiyak na gagawin ko iyon. Wala nang pag-asa ang matanda. Mas mabuting hayaan mo akong subukan. Baka sakali. Nagsisinungaling ka.
Ginagawa mong testingan ng lolo ko. Susubukan mo pa raw. Mataas ang katayuan ng lolo ko. Pwede bang subukan lang iyan ng isang manloloko na katulad mo? Gu Yefei, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Dati, pinagkakatiwalaan kita, pero sinabi mo na hindi ka pa nakakapanggamot ng sinuman, paano pa ako maniniwala sa iyo? Gio, nandoon ang pinto. Lumabas ka na ngayon din. Huwag mong hintayin na magalit ako. Kung hindi, ipapaalis kita sa pamamagitan ng pamamalo. Hindi ninyo alam ang kasabihang, sumugal na lang kahit huli na. Pero sinasabi ninyo na kayo ay isang malaking pamilya. Tama na, umalis ka na. Wala na itong kinalaman sa pamilya namin. Ang tapang mo rin. Kunin ninyo siya. Palabasin ninyo ang batang ito. Sandali, ako na ang aalis. Aray, Ye, Bufan, anong ginagawa mo? Bilis, habulin ninyo siya. Buksan mo ang pinto. Tumabi kayo. Ang batang ito, naglakas loob na pumasok sa silid ni tatay. Gu Yifei, tingnan mo ang ginawa mo. Para ka lang nagdala ng ahas sa loob. Kung magkaroon siya ng masamang bala kay Lolo, kaya mo bang panagutan iyan? Dali, hanapin niyo ang susi. Buksan ang pinto. Si Lolo ang pinakamahalaga. Kukunin ko ang susi. Ye Bufan, lumabas ka na. Ye, Bufan, huwag kang magulo. Gusto mo pa bang bumalik sa loob? Isipin mo ang buhay mo sa kulungan. aray, Lolo Gu, tingnan mo ang mga hindi masunuring apo mo, talagang ayaw nilang iligtas kita. Huwag na kayong sumigaw. Umalis ka. Huwag kang gagalaw. Hoy, huwag kang gumalaw. Isang tusok na lang. Ikaw, Ye Bufan, ang kapal ng mukha mo. Tapos na. Tinupad ko ang pangako kong iligtas siya para sa inyo. Hoy, tinulungan ko kayong iligtas ang lolo mo. Bakit mo ako sinasaktan? Dapat ka lang saktan. Ano itong ginagawa mo? Anak na, papatayin kita ngayon. Tao, ikulong niyo siya sa selda at turuan niyo ng leksyon. Teka lang, tingnan niyo ang matanda. Saan ako? Lolo, gising ka na. Ngayon alam mo na kung gaano ka hindi dapat yung sampal na yan, hindi ba? Tay, kumusta ang pakiramdam mo? Tulungan mo akong makabangon. Sino ang nagligtas sa akin? Siya. Ikaw nga talaga, binata. Mukhang may kaya ka talaga. Matandang Gu, hindi mo alam, para lang iligtas ka. Marami akong tiniis na hirap. Anong paraan ba ang ginamit mo para gumaling ang tatay ko? Sasabihin ko sa'yo, maiintindihan mo ba? Impossible. Hindi na nga nakayanan ng lahat ng mga sikat na doktor at eksperto. Tapos ikaw, na parang wala, sa unang beses pa lang na manggamot ay mapapagaling mo na agad. Hoy bata, anong masamang balak ang ginawa mo? Tama na. Tingnan na lang ang resulta, huwag na tanungin ang proseso. Yifei, niligtas ako ng binatang ito. Kailangan mong bigyan siyang magandang pabuya. Huwag kang mag-alala. Pasasalamatan ko siya ng maayos. Hala tay, magpahinga ka muna. Dr. Ye, ang tsaa na ito ay kumakatawan sa aking paumanhin. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ang pamilya Gu ay labis akong ininsulto at ginawa ng masama, tapos sinampal mo pa ako, isang tasa ng tsaa lang ang magpapabago ng isip ko? Ano ang gusto mong mangyari, Dr. Ye? Gu Yifei, hindi ba nangako ka sa akin noon na basta tulungan kitang gamutin ng iyong lolo, anumang kondisyon ay handa kang gawin? Tutuparin mo ba yan? Opo, syempre. Ang mga taga-pamilya Gu ay tumutupad sa salita. Ngunit ang kondisyon ay, dapat ito ay nasa loob ng aking kakayahan. Aba, siguradong nasa kakayahan mo yan. Magsalita na po kayo, Dr. Ye. Alam mo, ako, kakalabas lang sa hiwalayan ng asawa. At ang kulang ko lang ngayon ay isang asawa. Dr. Ye, ay hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi mo maintindihan? Gusto kong maging asawa kita. Dr. Ye, ang biro mong ito ay medyo malaki, hindi ba? Kani-kanina lang sinabi mong ang pamilya Gu ay tumutupad sa salita. Hindi pa umabot ng 1 minuto. Babawiin mo na agad?
Kung ganoon, tatanungin kita. Seryoso ka ba? Seryoso ako, oo. Matagal ko na itong pinag-iisipan. Ikaw talaga ang tipo ko. Pumapayag ako. Pumayag ka na. Huwag kang babawi. Ibig sabihin, habang buhay na yan. Hanggat nangangahas kang sabihin na habang buhay, nangangahas din akong sabihin na habang buhay. Sige, masaya ako. Mabuti. Bukas, magpapahanda ang pamilya Gu ng isang salusalo para ipagdiwang ang paggaling ng aking lolo, sumama ka sa akin, at ipapahayag ko ito sa kanilang harapan. Sige. Kaya naman, para sa biglaang habang buhay na ito tagay. Take. Dumating na po sila. Dr. Ye, ngayon iniimbitahan kita para dumalo sa salusalo ng pamilya Gu. Kung wala ka, siguro ay namatay na ako ngayon. Pamilya na tayo, Matandang Gu. Huwag na kayong mahiya. Anong pamilya? Sino ang pamilya mo? Isa ka lang, doktor. Na nagkataong nagpagaling sa lolo ko. Ito ang pamilya Gu ng Tianxun Group. Manugang na ako ng pamilya Gu. Hindi ba kami pamilya? Manugang ng pamilya Gu? Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi. Ngayon na magkakasama tayo, may mahalaga akong sasabihin sa inyong lahat. Kami ni Bufan ay magkasintahan ngayon, at siya na rin ang aking mapapangasawa. Anong sinasabi mo? Yifei, siya. Kailan pa siya naging mapapangasawa mo? Lolo, kahapon lang po, noong gumaling kayo sa sakit dahil kay Bufan. Gu Yifei, masyado kang mapangahas? May mga patakaran ang pamilya Gu. Ang pagpapakasal ng mga anak ng pamilya Gu ay kailangang ipaalam. Nagpaalam ka ba? Hindi ba tayo nagpapaalam ngayon? Ifei, masyado kang ipadalos-dalos. Nakakatawa ka. Alam niyo ba kung sino itong si Ye Bufan? Siya ang walang kwentang manugang ng pamilya Qin. 3 taon na ang nakalipas. Nakulong siya dahil sa panggagahasa. Kakalaya lang niya ngayon. Gu Yifei, pinili mo ang isang rapist na tulad nito para maging mapapangasawa mo. Ano ang balak mo? Ang pamilya Gu. Paano na tayo makakapamuhay sa Southeast City? Rapist ka ng rapist, rapist ka ng rapist. Nakita mo ba o narinig mo? Hindi ako, si Ye Bufan, manggagagasa ng kahit sino. Sa loob lang ng ilang araw, ibubunyag ko ang katotohanan sa publiko. Napakakwela. 3 taon kang nakulong, tapos sasabihin mong hindi ka rapist. Niloloko mo ba ang mga bata? Tama na. Wala akong pakialam kung sino siya. Malinaw na ang aking paninindigan. Kaya't sana po ay suportahan ako ng lolo at lahat ng miyembro ng pamilya Gu. Gu Yifei, sobrang simple ng pag-iisip mo, hindi ba? Ang aming pamilya Gu ay isang multi-trillion group, ang pinakamalaking subsidiary sa ilalim ng Tianxun na may napakataas na katayuan sa lipunan. Alam ko, may utang na loob ang pamilya Gu kay Dr. Ye, pero may record siya ng panggagahasa. Kung pakakasalan mo siya, kung kumalat ito, nasaan na ang reputasyon ng pamilya Gu? Kung maapektuhan nito ang market value ng Tianxun Group, at kung magalit ang Tianxun Group, hindi natin kakayanin ang responsibilidad. Huwag kang mag-alala, tinitiyak ko, ang punong tanggapan ng Tianxun Group ay walang magiging reklamo. Anong tinitiyak mong kahibangan? Ano ang kaya mong tiyakin? Alam mo ba kung anong konsepto ang Tianxun Group? Ilang araw ka pa lang nakalabas ng kulungan? Tapos ganyan ka na kung magsalita na parang mayabang? Hindi lang ako makakatiyak na walang reklamo ang punong tanggapan ng Tianxun Group, kundi pati na rin ang kasal namin ni Gu Yifei ay buong pusong susuportahan ng punong tanggapan. Hindi lang iyon, ipapagawa ko pa sa inyo ang pinakamahalagang proyekto na hawak nila para sa pamilya Gu. Napakayabang mo. Bakit? Sinabi niya iyon kanina? Narinig ninyo ba? Ayon sa sinabi mo, ang Tianxun Group ay sa pamilya mo pala? Tama. Ang Tianxun Group ay sa pamilya ko. Ang kapal ng mukha mong magsabi niyan. Hindi ka doktor. Isa kang baliw, isang malaking baliw na may sakit sa utak. Ye Bufan, huwag mong sabihin yan. Noon, humanga pa ako sa galing mo sa medisina. Pero ngayon, mukhang nagkataon lang ang lahat. Payo ko sa iyo, baguhin mo na ang masama mong ugali ng pagiging madaldal. Nababaliw ka na ba sa tagal mo sa kulungan? Paano mo naman nasabi na hindi totoo ang sinasabi ko? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo na sa iyo ang Tianxun Group, tapos ngayon ay nagpapaliwanag ka na naman. Alin ba sa mga salita mo ang totoo? Ang bawat salita ay totoo.
Tama na, Ye Bufan. Hindi ang pamilya Gu ang lugar para magpasikat ka. Sa panlabas, mukha ka namang hindi isang walang kuwenta. Pero bakit ganyan ka magsalita? Napakawalang katuturan. Tungkol sa kasal mo kay Yifei, hindi ako sumasang-ayon. Hindi lang dahil sa pinanggalingan, kundi pati na rin sa karanasan. Malaki ang agwat ninyong dalawa. Lolo, pumayag na ako kay Bufan. Wala akong ibang papakasalan kundi siya. Kawalang katuturan. Ako pa rin ang masusunod sa bahay na ito. Sinabi kong hindi. Kaya hindi. Isang umalis na sa asawa at bayaw pa. At isa pang nanggahasa. Gustong pumasok sa pamilya Gu. Hindi ba magiging malaking katawanan ng pamilya Gu? Bukas, magsasagawa ang Tianshun Group ng isang bidding banquet na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso sa Southeast Grand Hotel. Kung may kakayahan akong tulungan ang inyong pamilya Gu na manalo sa bidding, hindi ba't magkakaroon na ako ng karapatang pakasalan si Gu Yifei? Isang malaking biro, kahit na ang aming pamilya Gu ay subsidiary ng Tianshun Group. Nakakalap na ako ng impormasyon. Ang bidding na ito ay itinalaga na sa pamilya Kao. Wala na tayong pag-asang manalo. Kaya nga sinabi ko, paano kung may kakayahan akong ipapanalo ang pamilya Gu ninyo? Sabi ko na sa iyo, walang anumang posibilidad. Kami ay pangalawang tao lang ng Tianshun Group at si President Du Jicheng mismo ang nagsabi niyan sa akin. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang kailangan ko lang kumpirmahin, kung magagawa ko yan, magiging karapat-dapat na ba akong mapangasawa si Gu Yifei? Siyempre, hanggat mapapasa kamay mo ang bilyon-bilyong proyektong ito at magiging pinakamalaking pamilya, ang pamilya Gu sa Timog Silangan. Natural lang na karapat-dapat ka sa aking apo. Sige. Kung ganoon, tingnan na lang natin bukas. Tay, huwag kang makinig sa kanyang mga walang kwentang sinasabi. Isa lang siyang walang silbi. Ano pang kakayahan mayroon siya? Bukas na. Hindi ba't makikita mo? Mabuti, tingnan ko kung paano ka mapapahiya bukas. Ang dokumentong ito, tingnan mo itong mabuti. Ito ang mga papel para sa pagbibid ng Tianshun Group bukas. Huwag mong pabayaan na masira ang mahalagang bagay na ito. Anong meron dyan na kailangang tingnan? Hindi ba matagal na itong na-pre-arrange para sa atin? Ang angkan ni Kao. Bukas ay formalidad na lang. Napakalaki ng kahalagahan ng bagay na ito. Ito ay bilyon-bilyong proyekto. Kunin mo yan. Tayo na ang magiging pinakaunang pamilya sa Timog Silangan. Kahit na ito ay na-pre-arrange na. Ngunit ang formalidad na ito, kailangan pa rin nating gawin. Sige, alam ko na. Titingnan ko mamaya. Sir, pinapatawagin niyo po ba ako? Ikaw ang CEO ng Tianshun Group. Si Du Jicheng? Ako nga po. Tawagin mo na lang akong Little Du. Nabalitaan ko na ang bilyong-bilyong halaga ng bid bukas ay na pre-arrange na para sa angkan ni Kao. Tama ba? Tama po. Iyan po sana ang iuulat ko sa inyo. Baguhin mo. Ibigay mo sa angkan ni Gu. Bakit po? Ang lupon ng mga direktor ay napagkasunduan na po iyan. Mula ngayon, lubusan ko ng pinamumunuan ng Tianshun Group at ako ang nasusunod sa grupo ngayon. Ang lupon ng mga direktor ay walang magiging reklamo. Sige po, susundin ko po kayo. Gagawin ko agad. Bukas, ang angkan ni Gu ang mananalo sa bidding. Tsaka, pupunta rin ako sa party bukas. Ang aking pagkatao, huwag mo munang ibunyag. Naiintindihan ko po. Sa ganitong okasyon ngayon, nandito ang lahat ng mararangal na pamilya ng Timog Silangan. Ang presidente ng grupong Tianshun, si Du Jicheng ay dumalo rin. Sumunod ka sa akin ng mahigpit mamaya, huwag kang magsalita kung ano-ano. Mukhang hindi ka naniniwala. Sa sinabi ko kahapon na maaari kong panalunin ang bid para sa inyo. Pakinggan mo ang sinasabi mo. Paano ako maniniwala? See, bibigyan kita ng sorpresa mamaya. Hindi ba't si Basurang Yeyan? Alam mo bata, wala akong oras para asikasuhin ka ngayon. Bibigyan pa kita ng isang araw para mabuhay. Ang 3 araw na palugit na ibinigay ko sa iyo, 2 araw na lang ang natitira. Anong pinagsasabi mo? Inutil. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ka? Sino po sila? Siya ang aking dating asawa, si Qin Ruoshue. At itong isang ito naman ay si Cao Xiaoliang, ang binata ng pamilyang Cao. Narinig ko na. Kilalang tao sila sa lungsod ng Timog Silangan. Hindi siguro, Ye Bufan. Hindi siguro. Ang bago mong babae yan. Kung tama ang hula ko, dapat kinuha mo siya sa isang nightclub, di ba? Pinipining Qin. Ang pamilyang Qin ay isang disenteng pamilya.
Ang ganyang klaseng mga salita, mas mabuting huwag mo nang bigkasin. May mali ba sa sinabi ko? Kung titingnan si Yebufan ngayon na mukhang basag ulero, bukod sa pagsasama ng babae mula sa nightclub, saan pa ba siya kukuha? Nagkamali ka talaga. Siya si Binibining Gu Yifei ng pamilyang Gu. Hindi lang mas mayaman kaysa sayo, mas maganda rin kaysa sayo. At saka, fiancé ko na siya ngayon. Ano bang kabaliwan ng sinasabi mo? Ang binibini ng pamilyang Gu, magkakagusto sa iyo? Isa kang baliw na nananaginip. Ikaw, bata, isa ka talagang kakaibang tao. Pumunta ka pa rito, sasali ka rin sa bid dinner ng Tianshun Group. Anong karapatan niya para dumalo sa ganitong mataas na antas ng bangkete? Huwag mong kalimutan, isa lang siyang rapist. Sinabi ko na, si Binibining Gu ang aking fiancé. Dahil sa kanyang identidad, ang dumalo sa ganitong bangkete, hindi ba normal lang iyon? Ziga. Tingnan natin kung paano ka makakapasok. Tama na, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa walang kuwentang taong ito. Bata, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito sa susunod na taon, ito na ang araw ng iyong kamatayan. Tara. Paano malalaman ang palakas sa loob ng balon? Ang mundo sa itaas? Ginoong Kao na ayos na ang bidding na ito. Ay, salamat sa papuri. Bakit ngayon lang kayo dumating? Malapit nang magsimula ang salo-salo. Huwag kang mag-alala, Itay. Wala pa si Ginoong Du. Sasabihin ko sa inyo, sa salo-salo ngayong gabi, ang pamilya Kao ang bida. At saka, iyong pinahanda ko sa iyo, handa na ba lahat? Huwag kang mag-alala, Itay. Lahat ay handa na. Lolo Gu, bakit nandito rin po kayo? Ginoong Kao, sa bidding party na ito ng Tianshan Group, syempre, kailangan pumunta ang pamilya Gu. Kung gayon, binabati ko kayo, Lolo Gu. Sana manalo kayo sa bidding. Nagbibiro ka, Ginoong Kao. Alam ko na ang lahat. Kayo na ang nanalo. Mukhang, mula ngayon, ang inyong pamilya Kao ay mas aangat na sa pamilya Gu. Hindi naman po, Lolo Gu. May pagkakataon pa. Sana nga. Nga pala, Lolo Gu, nakasalubong ko sa labas ang isang magkasintahan at sinabi niyang siya raw ang manugang ng inyong pamilya Gu at pakakasalan pa niya ang panganay ng pamilya Gu. Totoo ba ito? Si Yebufan ba ang tinutukoy mo? Totoo nga pala ito. Kung kumalat ito, ito na ang pangunahing balita sa Dongnan City. Kami sa Gu family ay hindi kailanman kinilala si Yebufan. Ano ang karapatan niyang mapangasawa ang isang tao mula sa Gu family? Akala ko in-announce na, naghahanda na akong magbigay ng regalo. Talagang nakapasok itong walang kwentang to. Nandito pala kayong lahat. Yebufan, ano ang pinagsasabi mo sa labas? Kung maglalakas loob ka pang sirain ang reputasyon ng Gu family, baka lumpuhin kita. Ano ang sinira ko? Sinasabi ko lang sa kanila na siya ang aking kasintahan. Tumahimik ka. Ang mga salitang yan ay isang insulto sa Gu family. Narinig mo ba, Yebufan? Sa paningin ng ibang tao, isa ka lang basura. Wala ka pa bang kamalayan? Kaya pala napakayabang ng batang to kahapon, kaya pala sa likod nito, mayroong panganay na binibini ng Gu family na sumusuporta sa kanya. Pero, hindi ba mali ang ginawa mong plano? Ang aming Kao family, hindi basta-basta matatalo ng isang panganay na binibini ng Gu family, hindi ba? Yebufan, talaga bang ikaw ay nagpapalamon hanggang kamatayan? Ngayon, gusto mo na namang humanap ng babae na magiging sandigan mo? Wala ka man lang bang kadating-dating bilang lalaki? Sinasabi mo bang nagpapalamon ako sa kanya? Kung hindi, ano? Ang pamilya Gu ay hindi kailanman pumayag sa inyong kasal. Yebufan ang pakain ng pamilya Gu. Sa tingin ko ay hindi mo makakain. Tingnan natin. Kahapon, pumayag si Matandang Gu na kung magagawa kong manalo sa bidding ang pamilya Gu ngayon, ay papayagan niya ang kasal namin. Yebufan, anong sinasabi mo? Tutulungan mo ang pamilya Gu na manalo sa bidding. May problema ba ang isip mo? Sa tingin mo ba sigurado na ang pamilya Kao? Anak, sasabihin ko sa iyo, siguradong sigurado na ang pamilya Kao. Itong seremonya ngayon ay formalidad lang. Pagkatapos ng araw na ito, makukuha na ng pamilya Kao ang proyekto na may bilyong halaga at kami na ang magiging pamilya Nom. One sa Timog Silangan. Alam mo ba? Ano naman ang alam ng taong walang kwenta na ito? Bakit ka nakakasigurong ang pamilya Kao ang mananalo? Isa ka talagang tanga. Kung ganoon, magpustahan tayo. Kung hindi makuha ng pamilya Kao ang proyekto, handa akong lumuhod at pumukpok ng 3,000 beses. Sige. Ako rin, makikipagpustahan sa iyo. Kung mananalo kayo sa bidding, luluhod ako at puputok ng 8,000 beses. Sige. Naririnig ninyo lahat ha? Siya mismo ang nagsabi niyan. Magsilbi kayong saksi, ha? Hindi ka na makakaiwas sa pagluhod mamaya. Tandaan mo ang sinabi mo. Yebufan, dapat tumahimik ka na. Pinagaling mo ang sakit ko.
may kaunti pa akong paghanga sa iyo. Huwag mong hayaang mawala ang kaunting paghanga na iyan ng paunti-unti. Ginoong Gu, ano ang sinasabi mo? Pinagaling niya ang sakit mo? Matagal na kaming magkakilala at kalalabas lang niya sa kulungan. Paano hindi ko alam na marunong pala siyang manggamot ng may sakit? Marami pang bagay na hindi mo alam. Bufan, tumigil ka na sa pagsasalita. Baka maliitin ka nilang lahat. Bakit ko kailangan silang maging mataas ang tingin sa akin? Alam mo ba kung sino ang mga taong ito? Hindi mo kayang kalabanin ang bawat isa sa kanila. Hindi lang itong mga alagad. Kahit pa ang presidente ng Tianshun Group, si Du Jicheng, si Southeast King Du Bingkun, kailangan pa rin yumuko sa akin. Anong sabi mo? Si Presidente Du at Kuya Kun ay yumuyo ko sa iyo? Nananaginip ka ba habang gising dito? Naglakas loob kang insultuhin si Presidente Du at Kuya Kun? Baka isa kang walang alam o baliw. Lubhang ka walang katwiran. Una, sinabi mong ikaw ay isang modernong medical sage, ang personal na disipulo ng pinuno ng Bailu Hall. Tapos sinabi mo na pag-aari mo ang Tianshun Group na may bilyon-bilyong halaga. Ngayon naman ay sinasabi mong ang nakatatandang miyembro ng Dragon Hall, si Southeast King Du Bingkun, ay yumuyuko sa iyo. Alam mo ba na ang tanging makakapagpayuko kay Kuya Kun ay ang Hall Master lamang? Ang tatlong taong ito ay mga superior na eksperto. Bawat isa ay kayang mamuno sa isang rehiyon. Ikaw ba ang pinagsamang katawan nilang tatlo? Tama. Oo, tama. Ako ang pinagsama-samang anyo nilang tatlo. Grabe, nakakaloko na yan. Bakit hindi ka na lang magsulat ng nobela? Kahit sa nobela, hindi ka ganun magsulat. Ye Bufan, huwag ka nang maging ganyan. Masyado nang hindi makatotohanan. Kung ako ba ay hindi makatotohanan, malalaman ninyo sa sandaling ito. Lolo, ang walang kwentang taong ito ay nakapasok gamit ang imbitasyon ng pamilya namin. Mamaya pag dumating na si President Du, kung ganyan pa rin ang pag-aasa ng baliw na ito, siguradong parurusahan tayo ni President Du. Mas mabuti pa, paalisin na natin siya ngayon. Tama. Ye Bufan, bakit hindi ka na lang umalis ng kusa? Huwag ka nang gumawa ng kahihiyan para sa sarili mo. Ang Presidente ng Tianshun Group, si President Du, ay dumating. President Du, bumabati po ako sa inyo. Anong ingay yan? President Du, may pumasok na isang langaw dito. Naghahanda akong paalisin siya. Sino ang tinatawag mong langaw? Siya. Sinong tinatawag mong langaw? Siya. Walang modo. Gaya Du, bakit mo ako sinasaktan? Tumahimik. Kailangan pa ba ng dahilan para saktan ka ni G? Du? G, Du, pasensya na po. Walang alam itong anak ko. Kung hindi niyo po siya magustuhan, pagsabihan niyo lang po siya. Isa ngang asong ulol. Nakita lang ang kanyang amo at agad nang umaligid. Ye Bufan, gusto mo atang mamatay. Kung wala lang si Jidu dito, sisisantehin kita. Tama na. Naparito ako para sa bidding, hindi para pakinggan ang inyong mga sigawan. Opo. Bago magsimula ang bidding ceremony, palalabasin ko muna itong langaw para hindi niya masira ang inyong paningin, Jidu. Alam mo ba kung sino siya? Alam ko, siya si Ye Bufan, ang inutil na manugang ng pamilya Qin. 3 taon na ang nakakaraan. Dahil sa panggagahasa, nakulong siya ng 3 taon. Kakalabas lang. May dala siyang imbitasyon mula sa pamilya Gu at nakihalubilo sa ating high-class na hapunan. Siya ba ay basura? Siya ang pinakawalang silbi sa lahat. Hindi, Boss Du. May mali ba sa sinabi ko? Siya ang pinakawalang silbi sa lahat. Bakit mo ako sinaktan? Masyado kang madaldal. Boss Du, may nagawa ba akong masama sa iyo? Pakipaliwanag po. Anong paliwanag pa? Hindi, sinabi mo lang, hindi ba? Kapag nanakit si Boss Du, hindi na kailangan ng dahilan. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Itutuloy pa ba itong bitsesyon? Oo, syempre itutuloy. Boss Du, magsisimula na ngayon ang seremonya ng pagbid. Aayusin ko lang ang daloy. Huwag na. Maaari ko nang i-anunsyo ang resulta ng direkta. Sipo, abala po kayo, Boss Du. Diretso na kayo sa pag-anunsyo ng resulta. Ay tama. I-anunsyo na ang resulta ng direkta. Ang bilyong-bilyong proyekto ng Tianshun Group matapos ang masusing pagsala at sa pag-aproba ng chairman ng lupon ng mga direktor ng Tianshun Group. Ako na ang mag-aanunsyo ng resulta ngayon. Ang nagwaging kumpanya ay ang pamilyang Gu ng Southeast. Ang nanalo sa bid ay ang Gu family ng Southeast. Ano? Gu family? General Manager Du, baka po nagkamali lang kayo? Paanong Gu family ang nanalo sa bid? Dapat po ay Cow family kami. Hindi ko pa nilinaw o bingi ka na. Uulitin ko, ang nanalo sa bid ay ang Gu family. Narinig mo ba? Hindi po, General Manager Du. Kahapon po, hindi ba't nagkasundo na tayo na nakalaan na ito para sa Cow family? Bakit napunta sa Gu family? Tama, General Manager Du. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin kahapon na matapos ang sunod-sunod na talakayan ng lupon, kami raw pong Cow family ang nanalo. Sino ang nagsabing nakalaan na yan? Old Master Gu. Kayo, ang Gu family, ang gagawa ng proyektong ito. May problema ba? Wala po talagang problema. Huwag po kayong mag-alala, General Manager D. Kami po, ang Gu family,
ay sisiguraduhin magiging maayos ito. Mabuti. Bukas, magpadala kayo ng tao sa kumpanya ko para pumirma ng kontrata. Opo. Sandali, General Manager Du, may nagawa po bang mali ang Cow family namin? Pakiusap, sabihin niyo po sa akin, itong proyektong nagkakahalaga ng 100 bilyon, hindi po namin ito maaaring mawala. Ikaw ang maghanap ng dahilan. Ayan na, alis na ako. General Manager Du. Salamat po, General Manager Du. Ano na? Parang binibiyak ang utak mo, ano? Yebufan, dahil lang sa'yo. Nagalit natin si Jidu at binago niya ang nanalo sa bidding, kaya nawala sa atin ang pagkakataong maging nangungunang kumpanya sa Timog Silangan Lungsod. Karapat-dapat ba ang pamilya Cow? Yebufan, may bago na naman tayong utang sa iyo. Ito ay matinding alitan at titiyakin kong hindi ka naaabot pa sa gabing ito. Kung makaabot ka pa sa gabing ito, baliktarin mo na ang pagsulat ng pangalan kong Cow. Mabuti pa'y mag-ensayo ka na. Dahil bukas sisimulan mo na ang pagsulat. Baka hindi ka masanay. Talagang walang kaalam-alam sa mundo. Yebufan, kahit na nawala sa pamilya Cow ang bilyong-bilyong proyektong ito, sila pa rin ang iginagalang na pamilya sa Timog Silangan. Pero ikaw, anong mayroon ka? Ang mga bagay na mayroon ako, kahit sa panaginip hindi mo maiisip. Tama na, huwag mo na siyang sasayangin sa salita. Yebufan, tingnan natin kung makakabangon ka pa sa ngiti sa gabing ito. Tiyak na patay ka sa akin. Kahit si Jesus pa ang dumating, hindi ka na matutulungan. Sabi ko sa iyo. Sige, hihintayin ko mamaya sa gabing ito. Tara na. Nagtagumpay talaga ang pamilya Go sa bidding? Ikaw talaga ang gumawa nito? Siyempre naman. Ginagawa ko ang sinasabi ko. Wala kang ginawa. Malinaw na ito ay isang purong swerte. Nagkataon lang na tama ang hula mo. Purong swerte na naman? Sabihin mo sa akin, bakit napakaraming patay na daga ang napuntahan ko bilang isang bulag na pusa? Talaga namang ganun. Ikaw pa talaga para mapabago mo ang Tianjin Group sa pinili nilang tao. Pero ano ang resulta? Hindi ba nila ito binago? Siguro ang pamilya Cow ay nakagalit si Boss Du sa ilang pagkakataon, kaya ikaw ang nagkataon. Nagkataon? Dahil lang sa nagkataon, para makakuha ang inyong pamilya Gu ng proyekto na nagkakahalaga ng 100 bilyon, sasabihin mo pa rin sa akin na nagkataon lang iyon? Nagkataon ay nagkataon. Kahit patayin mo pa ako, hindi pa rin ako maniniwala na kaya mong baguhin ang pinili ng Tianjin Group. Tama na. Hindi ako makikipagtalo sa mga taong walang utak. Yung napagkasunduan natin dati, na kung matutulungan ko ang inyong pamilya Gu sa kontrata. Papakasalan ko si Faye, kailan tayo magpapakasal? Hinding-hindi. Ikaw ay isang basura. Ang akala mo ba ay papayagan ka naming pakasalan ang pamilya Gu? Ni sa panaginip hindi mo dapat isipin iyan. Ikaw? Kayo ang pumayag sa akin noong una. At ngayon, ayaw nang aminin. Ganoon ba? Lolo Gu, magsalita ka naman. Pumayag ako na kapag natulungan mo ang pamilya Gu na manalo sa bidding, papayag kaming pamilya Gu na ipakasal si Yifei sa iyo. Nanalo na sa bidding ang pamilya Gu, pero paano mo mapapatunayan na ikaw ang tumulong? Kung hindi ako, sino pa? Kahit sino, wag lang ikaw. Hindi. Ang mga bagay na napagkasunduan, bakit niyo babawiin? Nanalo na nga tayo sa bidding, bakit mo pa siya pahihirapan? Yifei Gu, pwede ka bang maging mahinhin ng kaunti? Gusto mo talagang magpakasal sa isang rapist? Nakakuha kami ng malaking kontrata sa pamilya. Gu, magpapakasal ka ngayon sa isang rapist. Sa tingin mo ba ay tama iyon? Bukod pa rito, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginoong Cow kanina? Hindi na siya aabot mamayang gabi? Gusto mo bang magpakasal sa isang multo? Tama na. Ang bawiin ng pangako ay bawiin ng pangako. Bakit ang dami pang sinasabi? Pupunta kayo sa grupo ng Tianjin bukas para pumirma ng kontrata. Gusto kong itanong kung sino ang planong ipadala. May kinalaman ba yan sa'yo? Siyempre, ako at ang tatay ko ang pupunta. Mahusay. Titingnan ko kung anong kakayahan ang gagamitin nyo para pirmahan ang kontratang ito bukas. Gu Yifei, umalis na tayo. Gu Yifei, subukan mo lang sumama sa walang kuwentang iyan. Alas ako. Gu Yifei, huwag ka nang bumalik kung may lakas ka ng loob. Hindi ko talaga inasahan na hindi pala matutupad ang kanilang mga pangako. Ah, tama. May itatanong ako sa iyo. Pumayag kang magpakasal sa akin dahil lang ba sa isang pangako? Bakit mo iyan itinatanong? Sagutin mo muna ako. Noon, oo, pero ngayon, hindi na. Ngayon, puso't kalooban kong nais magpakasal sa iyo. Alam ko na. Bukas, wawakasan ko na ang kaguluhan ito. Sumama ka sa akin ngayon, dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Bagit. Sinabi ni Ginoong Cow, tatapusin niya raw ang buhay mo ngayon. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar para wala siyang magawa sa iyo. Sobra mo siyang pinahahalagahan. Hindi ko naman siya iniintindi. Para sa akin,
Para lang siyang itlog na bumangga sa bato. Huwag ka nang magmatigas. Si Cao Gongzi ay kilalang kilala sa pagiging walang puso at malakas ang kanyang impluwensiya sa Dongnan. Sinabi niyang kukunin niya ang buhay mo ngayon at may 80% posibilidad na magawa niya ito. Kung may 80% siyang posibilidad, ako naman ay may 100%. Hindi niya ako magagalaw. Bufan, para sa ikabubuti mo ito. Manalig ka sa akin. Kung naniniwala ka sa akin, manatili ka lang sa tabi ko. Sinisiguro ko sa iyo na hindi ka niya magagalaw. Bakit ka ba napakatigas ng ulo? Sabihin mo lang, naniniwala ka ba sa akin o hindi? Sige, naniniwala ako sa iyo. Kung ganoon, mananatili ako sa tabi mo ngayon. Mabuti. Tara. Tara. Paulit-ulit akong ininsulto ni Yebupan. At ngayon, dahil sa kanya, ang Cao family ay nawalan ng proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Kailangan siyang mamatay. Ipapahayag ko ngayon, sino man ang makapatay sa kanya, gantimpalaan ko ng 10 milyong piso at dagdagan pa ng isang bila. Naiintindihan ba ninyo? Naintindihan? Naintindihan? Si atakehin siya. Ziga, ziga, ziga. Ang tapang mo. Kumain dito sa ganitong klase ng lugar. Ang mga tauhan ni Ginoong Cao ay maaaring makahanap sa iyo anumang oras. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako, di ba? Kumain na tayo. Uy, ang ganda ng babae, ha? Ano bang gusto ninyong gawin? Anong gusto naming gawin? Malamang, makipagkaibigan lang. Tama na, huwag ka nang umarte. Pinapunta kayo rito ni Cao, tama? Magkano ang binigay niya sa inyo? Bata, dahil alam mo na ang lahat, hindi ko na kailangang magsayang pa ng laway. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Pero, hindi ganoon kadali kitain ang perang ito. Ang yabang mo, bata ka ah. Ang pangalan naming 5 ay sapat na para ikamatay mo sa takot. Narinig mo na ba ang 5 tigre ng Timog Silangan? Kapag naglakas loob kayong gumawa ng gulo, tatawag ako ng pulis. Gusto ba ninyong isa-isa o sabay-sabay kayong susugod? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sige, halika, halika, halika. Halika, halika. Matigas ka bata. Putang ina, maghanda ka sa akin. Maghintay ka. Ang galing mo. Ang lakas ng mga galaw mo. Ilang hamak na walang kwenta lang. Wala lang yan. Sinasabi ko na nga ba, bakit ganyan ka karelax? Hoy, Magaling ka. Yebupan, ang lakas mong manuntok. Young Master Cao. Ilan lang basurang ito ang ipinadala mo para kalabanin ako? Minamaliit mo yata ako, ah? Anong mapapala mo sa pagiging malakas? Halika, may ipaparinig ako sa'yo. Bufan, huwag mo akong alalahanin. Kahit mamatay ako ay walang kaso. Papatayin ka nila. Tay. Patay? Yebupan, hindi mo ba naririnig? Ikaw na may apelidong Cao. Sasabihin ko sa'yo, kung galawin mo lang siya kahit konti, gigibain ko ang buong pamilya mo. Hihintayin kita sa bodega ng Timog Silangan. Bibigyan kita ng 20 minuto. Kapag na-late ka ng 1 minuto, susunugin ko ang lahat ng buhok sa katawan ng tatay mo. Huy. Anong nangyari? Dinukot ni Cao Xiaoliang ang tatay ko? Ano? Sila ay talagang lumalampas na sa batas. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Hindi. Sobrang delikado. Ako na lang ang pupunta. Ikaw. Tu Pingkun. Iniuutos ko sa iyong tipunin ang lahat ng miyembro ng Dragon Hall at pumunta agad sa bodega ng Timog Silangan. Hanapin ang eksaktong lokasyon ng tatay ko. Bilis! Masusunod. I-freeze mo agad ang lahat ng ari-arian ng pamilya Cao. Bukod pa rito, tawagan mo ang tatay ni Cao Xiaoliang na pumunta bukas ng alas 10 ng umaga sa bodega ng Timog Silangan. Masusunod. Sinasabi ko sa iyo, ang anak ko ay ang pinuno ng Dragon Hall. Hindi kanya palalampasin. Matanda, ikaw at ang inutil mong anak, magkamukha kayo. Mga sinungaling, at pinuno pa daw ng Dragon Hall, ha? Minana ba ninyo ang pagiging baliw? Hindi ako nagbibiro sa iyo. Maging si Boss Kun ng Timog Silangan na si Dubing Kun ay lumuhod sa harap ng anak ko. Pakawalan mo ako ngayon at may pag-asa ka pa. Kung hindi, masisira ang buhay mo. Anong sinasabi mo?
Si boss ko na ilumuhod sa harap ng anak niya? Malala na ang sakit mo, ha? Matanda, kung ganyan ka kayabang, bakit kailangan pa ring maging manugang ang anak mo sa pamilya Kin? Bakit siya nahuli at ikinulong bilang isang rapist? Ang anak ko ay tiyak na biktima ng hindi pagkakaintindihan. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako pakakawalan, malaking gulo ang kahihinatnan. Bakit ang yabang mo, ha? Nangangahas ka pang takutin ako? Dahil lang sa iyo o sa walang kwentang anak mo, ha? Sasabihin ko sa iyo matanda, malapit nang dumating ang anak mo, tingnan natin kung paano ko siya pagbabayarin. Dahil nandito ka, tiyak na mamamatay siya ngayon. Naiintindihan mo ba? Kayong mga hayop, hindi kayo mamamatay ng mapayapa. Pumasok! Ikulong ninyo ang matandang ito sa lihim na silid. Pagdating ng anak niya, paglalaruan ko siya ng husto. Opo, dalhin siya. Yay, bufan! Tatse. Nandito na ako. Kau Xiaoli ang lumabas ka. Wait, wala kang silbi. Ang bilis mo, eksaktong 10:00. Hindi ko inasahan na isa ka palang masunuring anak, ah. Nasaan ang tatay ko? Ang tatay mo? Ang tatay mo ay nasa isang napakaligtas na lugar ngayon, nagsasaya sa buhay. Hala, bata, naalala ko, hindi ba magaling ka sa pakikipaglaban? Tayo lang dalawa ngayon, ano, subukan natin? Alam mo ba? Lahat ng ginagawa mo ngayon ay magiging dahilan ng pagkakawasak ng inyong pamilya, Kau? Yan na naman ang mga salitang iyan. Yan na naman ang mga salitang iyan. Sawa na akong marinig. Ikaw, bata, maliban sa dalawang simpleng galaw ng martial arts, ano pa ang alam mo? Ang mga bagay na alam ko ay makakapagpabuhay sa iyo sa impyerno habang buhay. Haha, hindi ko alam ang mangyayari sa hinaharap, pero alam ko ang mangyayari ngayon dahil may magandang palabas. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pakawalan mo agad ang tatay ko at hindi magiging masama ang kamatayan mo. Ang galing mong umarte, ang galing mong umarte, ang galing mong magkunwari, ha? Naalala mo, sinabi ko sa iyo, hindi ka na aabot bukas ng gabi, akala mo nagbibiro ako sa iyo? Sasabihin ko ulit, pakawalan mo ang tatay ko. Maaari. Kung gayon, ganito ang gawin mo. Subukan mong paglaruan ako, paglaruan mo lang ako. At saka ako pakakawalan ang tatay mo. Ano sa tingin mo? Paano mo ako gustong paglaruan? Paano kita paglalaruan? Siyempre, dahan-dahan nating paglalaruan. Lumuhod ka muna para makita ko ang iyong sinseridad. Gusto mong lumuhod ako sa harapan mo? Karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat ba ako? Yebufan, hindi mo ba naisip ng mabuti ang sitwasyon mo ngayon? Ang tatay mo ay nasa kamay ko. Kapag sinabi kong putulin niya ang braso niya, puputulin niya. Kapag sinabi kong putulin niya ang paa niya, puputulin niya. Ngayon, nasa kamay mo ang buhay ng tatay mo. Ang pagluhod kong ito, magdudulot ng matinding pagbabago sa buong pamilyang Kau. Huwag ka nang magpadami ng salita. Luluhod ka ba o hindi? Luluhod. Ganyan ang tama. Yebufan, hindi ba ang yabang mo? Ikaw pa ba si Yebufan? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Lumuhod ka sa akin. Tapos na ba ang laro? Hindi pa. Nagsisimula pa lang. Bakit naman tapos na? Pag-iisipan ko pa. Ano-ano pa ang magagandang pakana. Hay, ganito na lang. Dilaan mo ito hanggang malinis, ha? Dilaan mo hanggang malinis. Pag-iisipan ko kung pakakawalan ko ang tatay mo. Ano sa tingin mo? Dilaan mo ito hanggang malinis. Dilaan mong malinis. At saka ko pag-iisipan kung pakakawalan ko ang tatay mo. Ano sa tingin mo? Anong tinitingin-tingin mo? Didilaan mo ba o hindi? Sino iyan? CEO Kau, hindi maganda ang balita. May nangyari. Sa gitna ng gabi, anong nangyayari? Lahat ng pondo ng ating Kau family ay na-freeze ng Tianjun Group. Ito ano? Ang headquarters ng Tianjun Group. Bakit nila finally freeze ang ating pondo? Hindi ko rin alam. Sobrang biglaan. Sige, ganito na lang. Hintayin mo ako sa opisina. Pupunta na ako sa opisina ngayon. CEO Du, saktong-sakto at tatawagan sana kita. Sasabihin ko sana na ito. May matindi kang problema. Ito! Ang pag-freeze sa pondo ng iyong Kau family ay simula pa lang. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong malaman kung ano ang ibig sabihin? Pumunta ka agad sa Southeast Warehouse at tingnan mo ang mahal mong anak kung anong ginagawa niya. Ang anak ko? May 20 minuto ka lang para makarating sa bodega sa Timog Silangan. Kung hindi, kasalanan mo na yan. Anong nangyayari dito? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Dilaan mo ba o hindi?
Putang ina. Sobra mo nang binibigyan ng mukha, ha? May gana ka pang tumayo, di ba? Maniniwala ka ba? Kung sasabihin kong puputulin ko na ngayon din ang isang daliri ng tatay mo, maniniwala ka ba? Kapag ginalaw mo ang isang daliri niya, 10 daliri mo naman ang gagalawin ko. Sige, Yebufan, subukan natin. Kao Xiaoliang, anong ginagawa mo rito? Tay, bakit kayo nandito? Sinasaway ko lang si Yebufan. Sinabi ko na gusto ko siyang guluhin ngayon. Sinaway mo lang ang walang kwentang yan. At wala ka ng ibang ginawa, di ba? Itinali ko rin ang tatay niya, pero wala na akong ibang ginawa. Nakapagtataka. Bakit eh? Yebufan, sigurado akong patutunayan ko sa aksyon na ako lang ang nag-iisa na pwedeng tumayo sa tabi mo. Tara na. Ano po ang nangyayari, Tay? Lahat ng pondo ng Kao family ko ay bigla na lang kinansela ng headquarters ng Tianshan Group. At saka, biglang tumawag sa akin si General Manager Du para pumunta rito dahil sinabi niya na narito ka. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Paano nalaman ni Du Zicheng na nandito ako? Sabi ko na sa inyo, para kayong mga bobo. Hindi lang alam ni Du Zicheng na nandito kayo. Alam din niyang nandito ako. Manahimik ka. May karapatan ka bang magsalita? Ikaw, bakit lahat ng mga malalaking tao ay sinasabit mo? Sinasabi ko sa iyo, kahit anong mangyari sa Kao family namin ngayon, ikaw ang mapapahamak. Tama! Ang walang kwentang taong ito ang dahilan ng lahat. Huwag na muna nating isipin ang tungkol sa pondo. Unahin muna nating itong walisin ang walang kwentang ito. Sige, bata, papakawalan ko ang tatay mo, maaari iyon. Kung ganoon, tumalon ka mula sa bubong na ito at malilinis na natin ang ating mga utang. Kayong dalawa, talagang ayaw ninyong maniwala hanggat hindi pa huli ang lahat. Bibigyan kita ng 10 segundo para mag-isip. 10, 9. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Jinongdu, bakit kayo nandito? Sabihin nyo sa akin, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Inaayos ko lang itong walang kwentang bata. Pero Ginoongdu, bakit biglang na-freeze ang pondo ng pamilya Kao? Ang lalakas ng loob ninyo. Ano ba ang nangyayari? May ginawa ba kaming hindi maganda? At nakaaway namin kayo? Kung ako ang inaway ninyo, maiintindihan ko pa. Pero siya ang inaway ninyo. Siya? Anong meron sa kanya? Alam kong malinaw kung sino siya. Isa lang siyang rapist na walang silbi. Idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti kung sino siya. Sino ba siya? Siya ang chairman ng board ng Tianjin Group. Siya ang may aktwal na kontrol sa Tianjin Group at may trilyong halaga ng ari-arian. Ano? Mata ng Ye. Junong Ye Sr. Nasaan na po kayo, Ginoong Ye Sr.? Hindi ba't wala lang siyang silbi? Kailan pa siya naging boss ng Tianshun? Baka nagkamali ka. Tama na. Kayong mag-ama, magmadali kayo at humingi ng tawad kay Ginoong Ye. Sige. Jinong Ye, pasensya na. Pasensya na po talaga. Talagang hindi namin alam kung sino kayo. Dati, gusto ko lang putulin ang kita ng pamilya Kao. Pero siya, kinidnap niya ang tatay ko. Paano natin lulutasin ang bagay na ito? Ano? Napakalakas ng loob ninyo. Bilisan ninyo at pakawalan ninyo si Matandang Ye. Sige, papakawalan na akat. Xiaoliang, bilisan mo at pakawalan si Matandang Ye. Nangyari na ang nangyari. Hindi ko siya pakakawalan. Anong sabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Akala mo ba kapag pinakawalan ko siya, papakawalan niya rin tayo? Kalokohan. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ang nasa harapan mo? Bufan, wala akong pakialam kung sino ka. Hindi nagbabago ang target ko. Ngayon, hawak ko ang tatay mo. Kaya kailangan mo akong sundin. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Mahilig ka talagang manampal, ano? Balif. Kumuha kayo ng mga tao. Si Ye na matandang lalaki. Hawak ko ngayon. Sino ang mangangahas na galawin ako? Ikaw. Iniisip mo ba na dahil nasa kamay mo ang aking ama, magagawa mo na ang gusto mo? Tama. Gagawin ko talaga ang gusto ko. Wala na akong pakialam sa anuman. Ang tatay mo ay nasa kamay ko ngayon. Kung ano ang ipapagawa ko sa iyo, dapat mong gawin. Kung hindi, ngayon na mismo ay gagawin kong magkasama kayong mapahamak at magulo ang lahat. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Kao Xiaoliang, kung ipagpapatuloy mo ang kalokohang ito, ang pamilya Kao natin ay tuluyan ng matatapos. Mas mabuti pang matapos kaysa sa ngayon. Meron pa tayong pag-asa kung magsusumikap tayo ngayon. Hoy bata, hindi ba't mayaman ka? Hindi ba't mayroon kang trilyong ari-arian? Sige, ngayon maglipat ka sa akin ng 100 bilyon. Ngayon na mismo maglipat. 100 bilyon. Kaya mo ba yan tanggapin? Hindi mo na yan dapat problemahin. Maglipat ka na kaagad ng pera sa akin. Kung hindi, ngayon na mismo ay gagawin kong maghanda ka na lang para kunin ang bangkay niya.
Huling beses na kitang tatanungin, lilipat ka ba o hindi? Sige, 100 bilyong piso, ililipat ko. Mabuti naman. Ye Bufan, napakalakas ng martial arts mo. Para makasiguro, dapat mong putulin ang sarili mong binti. Cao Xiaoliang, Puputulin mo ba o hindi? Kapag hindi mo pinutol, naniniwala ka bang sa isang tawag ko lang, ang binti ng tatay mo muna ang mapuputol? magaling. Anong magaling? Puputulin ba o hindi? Tigilan mo? Tapos ka na. Sabihin mo. Hindi maganda, boss. Nailigtas na si Old Man Ye. Ano? Nailigtas siya ni Boss Kun ang Dragon Hall at ni Gu Yifei. Boss Kun? Hindi kaya ikaw talaga ang boss ng Tianxun Group? At ikaw rin talaga ang pinuno ng Dragon Hall? Matagal ko nang sinabi sa'yo, ikaw lang ang hindi naniwala. Pinuno. Patawad. Alam kong nagkamali ako. Pinuno, pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon Pinuno. mo lang nalaman na nagkamali ka. Huli na. Wala kang silbing tao dahil sa iyo, sira na ang angkan ng Cao. Pinuno, pakiusap, palayain mo na ang angkan ng Cao. Pinuno. Bigyan mo ng pagkakataon ng angkan ng Cao. Mula ngayon, papabayaan kong mamuhay ang mag-ama ng Cao sa pamamagitan ng pamamalimos. Lubusan ng buburahin ang angkan ng Cao sa Timog Silangang Lungsod. Ano? Say. Tay, Tay, matapos mapirmahan ang bilyong-bilyong proyektong ito, ang pamilya Gu ang magiging pinakamataas na pamilya sa Timog Silangang Lungsod. Ngayon, hindi ba dapat nating isipin ang tungkol sa karapatan sa pagmana ng pamilya Gu? Matanda na ang lolo mo matapos mapirmahan ang proyektong ito, ibibigay na niya ang karapatan sa pagmamana. Sa totoo lang, ngayon, ang pinakamalaking banta sa atin ay si Gu Yifei. Huwag mong tingnan na isa siyang babae, sobrang mahal siya ng lolo mo. Kung gayon, dapat tayong mag-isip ng paraan. Paano natin aalisin ang salot na ito? Magandang araw. Ipinapatawag kayo ni Du. Tuloy po. Du, kumusta po kayo? Sino kayo? Kami po ay mula sa Gu family. Nandoon po kami kahapon sa bidding ceremony. Ipinapapunta ninyo kami para pirmahan ang kontrata tungkol sa 100 billion project na iyon. Nasaan si Gu Yifei ng Gu family? Bakit hindi siya dumating? Du, sa kasing laking proyekto nito, paano naman kami magpapadala ng isang babae lang dito? Ako ang general manager ng Gu family. At ito ang aking anak. Kami ang may ganap na autoridad na pumirma para sa Gu Group. Si Gu Yifei, isang bata lang iyon. Kung ganyan, kung gayon, maaari na kayong umuwi. Ano? Umuwi? Anong ibig mong sabihin? Ang Gu family ninyo, wala nang karapatang pumirma sa kontratang ito. Hindi. Du, kahapon ikaw ang nag-anunsyo na ang Gu family ang nanalo sa bid. Ipinapunta mo kami para pirmahan ang kontratang ito. Ganito iyon. Ang kontratang ito, kay Gu Yifei ko lang pipirmahan. Kaya bumalik na kayong dalawa. Bakit, Du? Mas magaling pa ba kami sa isang babae? Kailangan ko pa bang ulitin? Ang kontratang ito ay pipirmahan ko lang kay Gu Yifei. Kung hindi makukuha ng Gu family ninyo ang kontratang ito. Kailangan mo munang ipaalam sa amin kung bakit, hindi ba? Bukas ng alas 8 ng umaga, papuntahin mo si Gu Yifei dito. Iyon lang. Makakabalik na kayo. Mr. Du, ako. Gusto mo bang tawagin ko ang guwardiya? Kung gayon, bukas ipapapunta ko si Gu Yifei para pumirma. Hello, boss. Ang mag-ama ay pinaalis ko na. Alam ko na. Yifei, naniniwala ka ba na hindi magtatagal at magri-ring ang cellphone mo? Paano mo nalaman? Hello, Tio. Gu Yifei, nasaan ka? Umuwi ka kaagad sa Gu family. Ano pong nangyayari, Tio? Isang napakalaking bagay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Umuwi ka na ngayon din. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay tungkol sa bilyong-bilyong proyekto. Paano mo nalaman ang lahat? Pero anong kinalaman ko sa bilyong-bilyong proyektong iyon? Hindi ba sila ang lalagda? Dahil ang proyektong ito, hindi nila malalagdaan. Ikaw lang ang makakalagda nito. Bakit? Sa tingin mo, baka ang ugali ni Ye Bufan ang may gawa nito? Talaga bang kaya niyang utusan si Du Jicheng, ang CEO ng Tianxun Group? Paano mangyayari iyon? Ang background ni Ye Bufan, iniimbestigahan ko ng lubusan. Bukod sa nakulong siya ng 3 taon, namuhay siya ng kaawa-awa sa ibang pagkakataon. Wala siyang kakayahang gumanti. Isa pa, ito ay Tianxun Group. Ang tanging makapag-uutos kay CEO Du ay malamang ang chairman lang ng board.
Ano bang tingin niya sa sarili niya, si Ye Bufan? Tama. Siguro nag-overthink lang ako. Bumalik tayo at makita muna si Gu Yifei bago natin pag-usapan. Pinabalik kita para pag-usapan ang family matter ng pamilya Gu. Bakit mo siya pinabalik? Ako ang fiancé ni Yifei, kaya natural lang na nandito ako. Walang hiya. Wala ka talagang hiya, ano? Tama na. Unahin muna natin ang mas importante. Ang kontrata para sa bilyong proyektong ito ni Yifei. Kailangan mo pa ring pumunta sa Tianxun Company para pirmahan. Bakit ako ang kailangang pumirma? Kapag sinabi naming pumirma ka? Ano pa ang dami mong tanong? Si President Du ng Tianxun Group ang nagpaliwanag. Sabi niya, ikaw talaga ang pinapupunta niya. Pinapupunta ako ni President Du? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang relasyon ninyo sa likod ng lahat? Gu Xiaodong, anong ibig mong sabihin diyan? Ano man ang mangyari, pirmahan mo muna ang kontrata. Pirmanan lang naman ito ng isang kontrata. Madali lang ang pagpirma ng kontrata. Pero dahil kay Yifei pinapipirma ito, dapat lang na siya rin ang mamahala sa proyektong ito. Tumahimik ka. Ano bang pakialam mo rito? Ang bilyong proyekto, gustuhin lang ba ng isang tao ay makukuha na niya? Ziga, kung hindi mapipirmahan ang bilyong kontrata, mapupunta sa iba ang bilyong proyekto. Aba, sino ka para magsalita ng ganyan dito? Sa tingin ko tama ang sinabi ni Bufan. Hindi ako ang inyong gamit. Kung ibibigay ninyo sa akin ang proyekto, pwede akong pumirma. Ikaw. Tama na. Pumunta muna si Yifei para pumirma. Pagkatapos niyang pumirma, pag-uusapan natin ang tungkol sa namamahala. Talaga bang kaya ko? Hindi ko naman talaga kilala itong si Ginoong Du. Bakit niya ako piniling magpirma ng kontrata? Pagkatapos ng araw na ito, malalaman mo na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Pirmahan mo na. Ihintayin kita dito. Pasok. Magandang araw, Ginoong Du. Ako po si Gu Yifei ng pamilya Gu. Ikaw pala si Binibining Gu. Halika, umupo ka, umupo ka. Salamat, Ginoong Du. Walang anuman, Du na lang ang itawag mo sa akin. Ha? Talaga namang napakaganda ni Binibining Gu. Masyado naman po kayong magalang, Ginoong Du. Ako po ay nandito ngayon para sa pagpirma ng kontrata para sa bilyong proyekto. Ito po ang draft ng kontrata. Pakitingnan na lang po. Nagtiwala ako sa pagkatao ni Binibining Gu at sa kaniyang dedikasyon sa trabaho. Ang kontratang ito, maaari ko na itong pirmahan agad. Baka gusto niyo pa ring tingnan. Sige, napirmahan na ang kontrata at agad itong magiging epektibo. Papasabi ko sa finance na ilipat agad ang pera. Mr. Du, ito. Bakit? May problema ba? Wala naman akong problema. Pero parang napakagaan naman ng pagpirma ng kontratang ito. Sana sa mga susunod na panahon, matulungan ako ni Miss Gu. Ha? Tapos na pirmahan. Tapos na, napakagaan. Ang gaan, halos hindi ako makapaniwala. Ang CEO Du na yon ay napakagalang sa akin. Pinapatawag pa niya akong dulang. May galing din talaga si Du Jicheng na ito. Mas lalo akong naniniwala sa iyong pagkatao. Anong pagkatao ko? Posibleng isa kang taong may mataas na posisyon at napakayaman. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang lahat. Tara na, umuwi na tayo. Pirmado na ang kontrata at naipasok na rin ang paunang bayad sa account ng The Gu family. Mabuti. Ngayon, wala nang pag-alinlangan. Ang The Gu family ay magiging premier family of the Southeast. Napakaganda. Naging bilyonaryong pamilya na rin tayo. Dahil napirmahan na ang kontrata, ilipat na sa kagyat ang proyekto kay Yifei. Ano ang binabalik mo? Maaari mo bang ipagkatiwala ang ganitong kalaking proyekto sa isang bata? Anong ibig mong sabihin? Babaliwalain mo na kami? Bakit ang dami mong sinasabi? Ngayon, tapos na ang pirmahan ng kontrata, wala na kayong kinalaman dito. Maaari na kayong umalis. Hindi ganyan ang sinabi nyo dati. Ngayon, ito ang sinasabi ko. Bakit? Haha, nakakatawa. Isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, maaari ba itong ipagawa sa isang babae? Hindi ba't isa lang yung pagpirma ng kontrata? Ang kapal mo naman. Ako ang makapal? Ikaw yata ang makapal. Maghapon kang sumasama sa isang rapist, nagpapakalat ka, at napahiya mo ang buong pamilya ng Gu. Naglakas loob kang saktan ako. Walang hiya kang hayop ka. Ayaw mo na bang mabuhay? Naglakas loob kang magsalita laban sa babae ko. Deserve niyang mamatay. Talagang sobrang mapangahas. Ngayon sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Depende yan kung may kakayahan ka. Lolo, para kanino pa talaga ang bilyong-bilyong proyektong ito? Sa iyo, isang babae, hindi talaga ito angkop gawin. Ibigay mo na lang sa kuya mo at makakapagpahinga ka na. Naririnig mo ba? Wala kang kinalaman sa proyektong ito. Hindi lang yan. Napag-usapan na namin. Araw-araw kang kasama nitong manyakis. Dahil diyan, napapahiya ang pangalan ng pamilya Gu. Simula ngayon, tinatanggal ka na sa pamilya Gu. Wala ka ng anumang ugnayan sa pamilya Gu.
Gawin nyo ang gusto nyo? Anong sabi mo? Aalisin ako sa pamilya Gu? Gu Yifei, kasalanan mo yan. Lolo, magsalita ka naman. Matanda na ako at nalilito. Ang pamilya Gu ay pinamamahalaan na ngayon ng iyong tiyo. Kitang-kita ko na talaga. Ang pamilya nyo ay talagang mga ganid at walang awa. Ye Bufan, sino ka ba sa tingin mo? Naglakas loob kang magbigay ng opinion dito sa pamilya Gu at naglakas loob ka pa akong saktan? Sinasabi ko sa iyo, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, huwag kang aalis sa bahay na ito ngayon. Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad? Ang tapang mo. Du Jicheng, may 10 minuto ka para pumunta rito. Sa pamilya Gu. Ako ito, paparating na agad. Nagsasaya ka pa rin diyan? Tinatawag mo pa si Boss Du? Sino ka ba talaga? Hindi ka naniniwala? Maghintay ka. Ye Bufan, sa tingin ko, kahabag-habag ang katangahan mo. Tawagan mo si Boss Du at papuntahin mo siya dito sa loob ng 10 minuto. Sa tingin ko, nabaliw ka na dahil sa pagkakakulong mo, di ba? Sino ang sinasabi mong nabaliw dahil sa pagkakakulong, ha? Boss Du, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Boss, hinahanap mo ako. Boss? Tinatawag mo siyang boss? Siya ang chairman ng board ng Tianxun Group at dagdag pa, siya si Ginoong Ye, ang hall master ng Dragon Hall. Ano? Talagang ito ang inasahan ko. Paano nangyari iyon? Paano siya magkakaroon ng dalawang napakataas na pagkakakilanlan ng sabay? Hindi ba siya isang rapist na kalalaya lang sa kulungan? Ano? Nagdududa ka ba sa akin? Kakaimbestiga ko lang sa pagkakakilanlan niya. Siya ay isang basura lamang. Kung patuloy kang magsasalita ng walang katuturan, pagsisisihan mo ito. Hindi mo ito inasahan, di ba? Hindi lang ako may-ari ng dalawang pagkakakilanlan na iyon. Ako rin ang kasalukuyang hall master ng Hall of 100 Herbs. Matagal ko na itong sinabi sa inyo, pero ayaw ninyong maniwala. Kung ganoon, pumapayag kaming ipakasal si Yifei sa iyo at ikaw na ang magiging manugang ng pamilya Gu. Gusto kong pakasalan si Gu Yifei. Kailangan ko pa bang hingin ang pahintulot ninyo? Ngayon, oras na para pagbayaran ninyo ang utang ninyo sa akin. Paano mo gustong bayaran ito? Dahil napakawalang puso ninyo, sundin na lang natin ang sarili ninyong patakaran. Kayo, pareho kayong paalisin sa pamilya Gu. Sumama kayo sa mag-amang pamilya Kao at maglimos kayo sa kalye. Ye Bufan. Hindi, Ginoong Ye. Ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lang, isang hindi pagkakaunawaan. Tingnan mo naman, napakayaman mo at napakataas ng katayuan mo. Huwag mo na kaming pansinin, sige na. Tama-tama. Pakiusap, alang-alang sa aming pamilya. Ngayon, alam ninyo na pamilya kayo? Kanina noong gusto ninyong paalisin si Gu Yifei, palabas ng bahay. Bakit hindi ninyo sinabing pamilya kayo? Ye Bufan, alang-alang sa akin, kalimutan mo na ito. Matandang Gu, iginagalang ko kayo. Hahayaan ko kayong magretiro sa pamilya Gu. Pero sila, hindi pwede. Kailangan nilang magpalimos sa kalye. Yifei, magsalita ka. Ako ang tiyuhin mo. Pamilya tayo. Sa tingin ko, tama si Bufan. Dahil kanina, hindi ninyo ako itinuring na pamilya. Wala rin akong dahilan para ituring kayong pamilya. Sige na, nakapagdesisyon na ako. Du Chicheng, ikaw na ang gumawa nito. Naiintindihan ko. Ipaubaya nyo na sa akin. Anong nangyayari? Hindi pa rin ba makontak si Kao Gongzi? Ang dami ko nang tinawag, pero hindi pa rin siya maabot. At saka, ang pamilya Kao ay kinumpis ka na ngayon. Bakit bigla silang kinumpis ka? Paano ko malalaman? Baka si Ye Bufan ang may kagagawan. 3 araw na ang nakalipas. Sinabi niya na luluhod tayo at hihingi ng tawad. Itong si Ye Bufan, mas mabuting mag-ingat tayo. Isa siyang palaka. Kung hindi man sa makakagat, hahaliksa. Kung ganoon ang usapan, ang 3 taong pagkakakulong ay naging daan pa para magtagumpay ka. Oo nga. Dapat akong magpasalamat sa aking 3 guro dahil ginawa nila akong isang taong walang makakatalo. Ano naman ang plano mo ngayon? 3 taon na, ang utang sa akin ng pamilya Chin. Unti-unti na rin nilang babayaran. Kung ganoon tayo, kailan tayo magpapakasal? Kailan mo gustong magpakasal? Ngayon. Si Ye Bufan na walang hiya. Hindi pa natin naayos ang pagbugbog niya sa akin dati. Sa susunod na makita ko siya, talagang babalian ko siya ng binti. Ang walang kuwentang taong ito, binugbog pa ang anak ko. Hoy! Ginang Shin, nakita na si Young Master Kao. Nasaan? Siya ay... Magsalita ka. Nasa isang subway underpass siya ngayon sa East City. Ano? Ako? Ginang Kin, puntahan mo na po siya kaagad. Ate, may balita ba mula sa pamilya Kao? Sabi niya, nasa isang subway underpass daw si Young Master Kao. Anong nangyari? Hindi sumasagot ng tawag. Ngayon nasa underpass? Tara na, titingnan natin siya ngayon. Say, sa tingin mo,
Ba? Magpapalimos na tayong dalawa habang buhay. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw, na walang kuwentang anak. Napakadaming magagandang babae, pero hindi mo pinili. Pinilit mo pang pakasalan itong si Chin Ruoshue. At dahil dito, nagalit mo pa ang isang taong mas mataas sa libo-libo. Aray, sinira mo ang pamilya natin. Paano ko malalaman na malaking tao pala siya? Ang walang silbing iyon. Huwag mo nang bigkasin ang salitang walang silbi. Wizard! Ano nang gagawin natin ngayon? Ano pa nga ba ang magagawa natin? Wala na tayong tahanan. Pinalayas tayo ni Yebufan para mamalimos. Kung ikukumpara sa kakayahan niya, kapag hindi natin ginawa iyon, mawawala ang buhay natin. Ano ang magagawa? Ito ang lahat ng gulo na ginawa mo. Kao. Jinong Kao. Boss Kao? Kayo ba iyan? Chin Ruoshue, may lakas ka pa ng loob na pumunta rito. Ano ba talaga ang nangyayari? Anong klaseng bihis yan? Bakit kayo namamalimos dito? At Ang pamilya Chow, nagsasagawa ba kayo ang reality show? Chin Ruoshue, may mukha ka pa ring magpakita? Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaganyan. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Hindi ba maayos pa kayo noong isang araw? Bakit bigla kayong naging ganito? Hindi rin kayo makita at hindi matawagan? Ikakasal na tayo? Ano ba talagang problema ninyo? Kami, ang pamilya Kao, ay wala nang wala ngayon. Tinanggal kami sa Dongnan. Bukod pa rito, kaming mag-ama ay kailangan mamalimos habang buhay. Sa kalagayan namin ngayon, dapat kayo na ang sumunod. Ang makabangon? Mahirap iyan. Hindi ko pa rin maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo ba talaga alam o nagpapanggap ka lang? Hindi mo ba kilala si Yebufan? Yebufan? Ano namang klaseng tao siya? Hindi ba't kalalaya lang niya sa kulungan at mayroon lang siyang kaunting kasanayan? Pero hindi naman siguro sapat iyon para tuluyang bumagsak ang pamilya Kao, hindi ba? Mukhang wala siyang alam. Ang gulo ninyo rito, ah? Yebufan. talaga namang binanggit si Cao Cao. At dumating si Cao Cao. Binigyan ko kayo ng 3 araw noon. Ngayon, tapos na ang 3 araw. Oras na para magbayad ng utang, hindi ba? Anong pagbabayad ng utang ang sinasabi mo? Ikaw na walang kwentang tao, puro ka lang nagpapanggap na mayaman araw-araw. Hindi ka ba napapagod? Paano ako nakulong 3 taon na ang nakalipas? At paano ninyo ako trinato pagkalabas ko? Sa tingin mo ba ang bagay na ito ay palalampasin ko? Binabanggit mo na naman ang 3 taon. Dapat lang na inaapi ka. Basura ka na manugang. Inaapi kita. At ano ngayon? Ang kalagayan nila ngayon, nakita nyo na, hindi ba? At kayo, magiging 10 beses na mas malala kaysa sa kanila. Ang ibig mong sabihin, ang kalunos-lunos na nangyari sa mag-ama ng pamilya Kao, ikaw ang may pakana? Tanungin mo siya. Kao, Ginoong Kao, ano sana ang sasabihin mo? Si Yebufan na basura, mayroon pa siyang ibang pagkatao? Hindi mo maisip kung sino siya, manahimik ka na lang. Paanong nangyari iyan? Nagkasama kami ng napakaraming taon at 3 taon siyang nasa kulungan. Hindi ako naniniwala na mayroon pa siyang nakakagulat na ibang pagkatao. Ang taong nakapaglagay sa pamilya Kao sa ganitong sitwasyon, gaano kaya kalaki ang kanyang kapangyarihan, maiisip mo ba? Sa loob ng China, may 3 tao na may pinakamataas na posisyon. Ang pinuno ng Balay Medikal ng Baikao, at ang nagkokontrol sa Tianxun Group, at ang pinuno ng Talan ng Dragon. At siya ang pinagsama-samang 3. Ano? Ito, paanong nangyari iyan? G, Kao, nagkamali ka siguro? Si Jidu ng Tianxun Group, at maging ang hari ng Timog Silangan, si Dubing Kun, si Boss Kun, lahat sila ay sumusunod at nagpapakumbaba sa kanya. Magkakamali ba ako? Sinasabi ko sa iyo, kaming pamilyang Kao ay wala nang natira ngayon, nagpapalimos kung saan-saan. Sa tingin mo, magkakamali ba ako? Chin Ruoshue, ang nawala sa iyo ay isang taong kayang abutin ang buwan para sa iyo, kayang sumisid sa pinakamalalim na dagat, isang taong nasa itaas ng lahat. At ngayon, ang ipapalit dito, anong klaseng parusa ang kakaharapin mo? Naisip mo ba? Bakit ikaw na parang basura lang? Paanong nagkaroon ng napakataas na pagkatao? Bakit? Bakit? Mula ngayon, ang inyong pamilyang Qin ay mamumuhay araw-araw sa impyerno.